Sa loob ng 3 buwan mula ngayon, tatayo ako sa gitna ng isang marangyang bulwagan, suot ang pulang bestida, na kasing kulay ng puot sa aking puso. Itatapon ko ang mga dokumento ng diborsyo sa mukha ng tampalasan na asawang iyon, habang ang buong alta sosyedad ng Maynila ay nakatingin sa kanyang pagbagsak. Ngunit sa likod ng tagumpay na iyon, may isang lihim na tawag na natanggap ko kagabi, isang boses na hindi ko dapat narinig na nagpabago sa lahat ng aking plano. Bago ko makuha ang hustisya, kailangan ko munang harapin ang katotohanang ang taong pinagkatiwalaan ko ng aking buhay, ang siya ring nag-abang sa aking huling hininga. Dok, pakipirmahan na ang DNR order. Hayaan na nating magpahinga ang asawa ko. It's for the best. Ayaw ko na siyang mahirapan pa at alam kong iyon din ang gusto niya. Ang boses na yon, ang malambot at tila nagdadalamhating tono ni Adrian, ay bumasag sa katahimikan ng silid. Kung hindi ko lang nararamdaman ang bigat ng sarili kong katawan na nakaratay sa katre ng ICU, marahil ay naniwala rin ako sa kanyang pag-iyak. Ngunit narito ako, gising ang diwa sa ilalim ng mga talukap na ayaw bumukas, nakakulong sa isang katawang tila gawa sa semento. Adrian, anak, tama na ang pag-iyak. 1 linggo na siyang hindi nagigising. Maging practical tayo. Masyado nang malaki ang ginagastos ng pamilya Villarreal para sa hospital bills na ito at kailangan na nating ayusin ang turnover ng Monteverde Medical Center. Iyon naman ang boses ng aking biyanan, si Beatrice. Malamig. Walang bahid ng awa. Ang bawat salita niya ay tila isang piraso ng yelo na dahan-dahang dumidikit sa aking balat. Nararamdaman ko ang init ng palad ni Adrian na humawak sa aking kamay. Isang haplos na dati ay nagpapakalma sa akin, ngunit ngayon ay nagdudulot ng matinding duduwal. Narinig ko ang mahinang paghikbi niya, ang pilit na pag-iyak na tila isang pelikulang hindi ka panipaniwala. Pero mas Italia ito, ang asawa ko. Paano kung magising pa siya? Paano kung maghimala? Himala, Adrian, huwag kang maging bata. Sabi ng doktor, ang pinsala sa kanyang ulo ay malubha. At huwag mong kakalimutan 15 araw na lang bago ang deadline ng loan mo sa mga Kastila. Kapag hindi natin nakuha ang pirma para sa bentahan ng hospital na ito, tayo ang babagsak. Hahayaan mo bang mawala ang lahat sa atin dahil lang sa isang babaeng hindi na makakabangon? Ang ang katahimikang sumunod, ay mas masakit pa kaysa sa anumang sampal. Ang aking asawa, ang lalaking pinangakuan kong mamahalin hanggang sa huling tibok ng aking puso, ay hindi man lang nakaimik para ipagtanggol ako. Sa halip, narinig ko ang kalansing ng pluma, isang tunog na pamilyar sa akin bilang isang surgeon, ngunit ngayon ay tunog ng sarili kong kamatayan. Sign it, Adrian. Ngayon din. Para sa kinabukasan ng pamilya Villarreal. Nararamdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso. Gusto kong sumigaw. Gusto kong imulat ang aking mga mata at sabihing, narito pa ako, gising ako. Kako. Ngunit ang tanging nagawa ko ay ang dahan-dahang paggalaw ng aking kanang hintuturo. Isang maliit na pagkilos, ngunit sapat na para mapansin ng nurse na nag-aayos ng aking IV drip. Sir, ma'am, tingnan nyo. Gumalaw ang daliri ni Doc Talia. Ang gwawant-gwat sa boses ng nurse ay sinundan ng mabilis na paglapit ng mga yabag. Naramdaman ko ang presensya ni Beatrice sa tabi ko. Sa halip na tuwa ang naramdaman ko mula sa kanya ay ang matinding tensyon. Nurse, guni-guni mo lang iyon. Gutom lang iyan. Lumabas ka muna at kumuha ng kape, kami na ang bahala rito sa asawa ko. Pero ma'am, sabi ko, lumabas ka muna. Muling bumalik ang katahimikan nang sumara ang pinto. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito payapa. Nararamdaman ko ang pagyuko ni Adrian sa aking mukha. Ang kanyang hininga na amoy kape at sigarilyo ay tumama sa aking pisngi. Talia, kung naririnig mo ako, patawarin mo ako. Pero kailangan nating gawin ito. Ang Monteverde Medical Center ay kailangang maisalba kahit na ang kapalit ay ang iyong buhay. Mas mapapakinabangan ka namin kung mawawala ka na. Doon ko napagtanto ang lahat. Ang aksidente sa kalsada, ang pagkawala ng preno ng aking kotse, ang mabilis na pag-asikaso nila sa aking insurance, lahat ay bahagi ng isang malamig at kalkuladong plano. Hindi sila nagdadalamhati. Naghihintay lang sila ng pagkakataong mailibing ako kasama ang aking mga karapatan. Isang matinding galit ang nagsimulang mag-alab sa aking dibdib. Ang Talia na kilala nila, ang mapagmahal, mapagbigay, at laging sumusunod, ay namatay na sa gabi ng aksidente. Ang babaeng narito ngayon ay isang biktima na natutong mamingwit sa gitna ng bagyo. Dahan-dahan sa gitna ng kanilang pagbubulong,
Tungkol sa yaman, pinilit kong kontrolin ang aking paghinga. Pinakalma ko ang aking isipan. Bilang isang doktor, alam ko ang bawat ugat at himaymay ng aking katawan. Ginamit ko ang aking puot bilang gasolina para gisingin ang aking mga kalamnan. Nang muling bumukas ang pinto, narinig ko ang boses ng aking head nurse na si Vivian. Attorney Rafael Villarreal is outside, sir. Gusto niya raw makita ang pinsan niya at ang asawa nito. Naramdaman ko ang pagkataranta ni Beatrice. Anong ginagawa ng anak sa labas na iyon dito, Adrian? Itago mo ang mga papeles na iyan. Ngayon din, sa gitna ng kaguluhan ng kanilang pagmamadali, nahanap ko ang lakas na aking hinihintay. Sa isang mabilis at matalim na sandali, idinilat ko ang aking mga mata. Ang liwanag ng ospital ay tumama sa aking paningin, masakit at nakakasilaw, ngunit hindi ko ito ininda. Tumingin ako ng diretso sa kisame, at pagkatapos ay dahan-dahang ibinaling ang aking ulo kay Adrian. Nakasalukuyang itinatago ang DNR form sa loob ng kanyang jacket. Ang aming mga mata ay nagtagpo. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Ang pluma sa kanyang kamay ay nalaglag sa sahig, lumilikha ng isang maliit na tunog na tila isang hudyat ng digmaan. Titalya nauutal niyang sambit. Ang kanyang mga labi ay nanginginig at ang pawis ay nagsimulang mamuo sa kanyang noo. Hindi ako nagsalita. Hindi ako sumigaw. Tiningnan ko lang siya nang may kasalukuyang lamig na sapat na para patigilin ang tibok ng kanyang puso. Isang mapait na ngiti ang dahan-dahang sumilay sa aking mga labi. Isang naungiting nagsasabing, alam ko ang lahat. Bumukas ng tuluyan ang pinto at pumasok ang isang lalaking may matikas na tindig, si Rafael Villarreal. Tumingin siya sa akin pagkatapos ay sa natatarantang si Adrian at sa namumutlang si Beatrice. Isang matalim na ngiti rin ang gumuhit sa kanyang mukha. Mukhang nagising na ang tunay na may-ari ng bahay na ito, ang malamig na sabi ni Rafael. Humarap ako muli kay Adrian. Sa boses na tila nanggagaling sa kailaliman ng hukay, ngunit puno ng awtoridad, binigkas ko ang aking unang mga salita. Adrian, ang ballpen, nahulog mo. Mabilis na pinulot ni Adrian ang pluma, ang kanyang mga kamay ay hindi tumitigil sa panginginig. Inabot niya ito sa akin tila isang bata na nahuli sa akto ng pagnanakaw. Talia, salamat sa Diyos. Nagising ka. Akala niyo ay hindi na ako magigising para makita ang pagpirma mo sa kamatayan ko, putol ko sa kanya. Ang aking boses ay patagwalang emosyon, ngunit bawat salita ay tila isang hiwa ng scalpel sa kanyang pagkatao. Napatingin si Beatrice sa akin, pilit na binabalik ang kanyang maskara ng pagiging relihiyosa at mapagmahal na biyenan. Talia, anak, nabigla lang kami. Masyado kaming natakot para sa'yo. Ang DNR na yon para lang iyon sa sapat na Beatrice. Huwag mo nang dumiin ang dila mo sa karagdagang kasinungalingan. Iginalaw ko ang aking katawan, pilit na umuupo sa kabila ng sakit sa aking likod. Sa tulong ni Vivian, na agad lumapit sa akin, nakuha ko ang aking balanse. Tumingin ako kay Rafael, ang lalaking alam kong may sariling motibo, ngunit sa sandaling ito, siya ang aking kailangan. Attorney Rafael, maaari mo bang tawagan ang aking abogado at pakisabi na rin sa security na ang asawa ko at ang aking biyenan ay hindi na pinahihintulutang pumasok sa silid na ito mula ngayon. Talia, ano bang sinasabi mo? Ako ang asawa mo, sigaw ni Adrian, pilit na ibinabalik ang kanyang boses ng pagmamalaki. Humarap ako sa kanya, ang aking tingin ay kasing talim ng yelo. Ang asawa ay nangangalaga sa buhay, Adrian. Hindi nag-aabang ng pirma para sa kamatayan. Mula sa sandaling ito, ang bawat sentimo ng Monteverde Medical Center ay nakakandado. At ang loan mo, hayaan mong ang mga Kastila ang sumingil sa iyo sa impyerno. Lalapit sana si Adrian para hawakan ako, ngunit hinarangan siya ni Rafael. Ang tensyon sa loob ng silid ay tila isang bombang sasabog na anumang oras. Narinig ko ang mahinang pagmura ni Beatrice habang hinihila niya ang braso ng kanyang anak para lumabas. Nang makaalis ang lahat, na iwan kaming dalawa ni Rafael. Kinuha ko ang aking cellphone na iniabot ni Vivian. May isang mensaheng naroon, isang abiso mula sa aking lihim na account. Bakit mo ako tinutulungan, Rafael? Tanong ko habang hindi inaalis ang tingin sa screen. Dahil tulad mo, Talia, gusto ko ring makita ang pagbagsak ng pamilyang ito. Pero may isang bagay kang kailangang malaman. Iniharap niya sa akin ang kanyang sariling cellphone. Isang litrato ang naroon, isang dokumento na may lagdako na nagpapatunay na ang lahat ng ari-arian ko ay nailipat na sa pangalan ni Adrian bago pa ang aksidente.
Naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso. Ang lagda ay kamukhang-kamukha ng sa akin, ngunit alam kong hindi ko iyon pinirmahan. Kagabi lang yan, narehistro Talia. Habang ikaw ay nasa bingit ng kamatayan, pinalabas nilang ibinigay mo na ang lahat sa kanila. Sa madaling salita, wala ka ng pag-aari sa ospital na ito. Isang malamig na ngiti ang muling lumitaw sa aking mukha. Hindi sila marunong sumuko. Akala nila ay nakuha na nila ang lahat. Ngunit hindi nila alam bago ang aksidente, may isang hakbang na akong ginawa na hindi nila kailanman inaasahan. Kung ganoon sabi ko habang tinititigan ang litrato, hayaan nating isipin nilang nanalo sila. Pero attorney, ihanda mo ang iyong sarili. Dahil ang pirma sa papel na iyan ay magiging mitya ng kanilang kabitayan. Tumalikod ako at tumingin sa bintana kung saan ang anino ng gabi ay dahan-dahang lumalamon sa lungsod. Ang labanan ay nagsisimula pa lamang at hindi ako titigil hanggang sa ang bawat patak ng aking dugo na nawala ay mabayaran ng kanilang dangal. Ang huwad na lagda sa puting papel na hawak ni Rafael ay tila isang lason na dahan-dahang kumakalat sa aking sistema. Bilang isang surgeon, alam ko ang pagkakaiba ng isang malinis na hiwa at ng isang tadtad na sugat. Ang pirma sa dokumentong iyon ay isang sining ng panlilinlang pulido, halos perpekto ngunit para sa akin, na nagmamay-ari nito, alam ko ang bawat kurba ng aking kamay. Ninakawan nila ako habang ang aking diwa ay naglalakbay sa pagitan ng buhay at kamatayan. Attorney, kailangan ko ng oras ang mahina, ngunit mariin kong sabi kay Rafael habang nakatitig sa kawalan. Wala tayong marangyang oras, Talia. Sa oras na malaman ni Adrian, nagising ka na at nasa katinuan, ililipat niya ang lahat ng pondo ng Monteverde sa isang offshore account. Kapag nangyari iyon, kahit manalo tayo sa korte, abo na lang ang matitira sa iyo. Isang malamig na ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa aking mga labi. Kung gusto nila ng laro ng panlilinlang, ibibigay ko sa kanila ang isang palabas na hindi nila malilimutan. Kung ganoon, huwag nating ipakita sa kanila ang Talia na gising ang diwa. Ipakita natin sa kanila ang Talia na sira ang bait. Nabalik ang katahimikan sa loob ng silid nang marinig namin ang papalapit na mga yabag ng sapatos ni Beatrice. Ang tunog ng kanyang takong sa makintab na sahig ng ospital ay tila isang babala. Agad kong ibinalik ang aking ulo sa unan, dahan-dahang pinatirik ang aking mga mata at hinayaan ang aking katawan na maging malambot at tila walang lakas. Nang bumukas ang pinto, pumasok si Adrian kasama ang kanyang ina. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pag-aalinlangan at takot. Agad silang lumapit sa gilid ng aking katre. Talia, anak. Naririnig mo ba ako ang pilit na malambing na tinig ni Beatrice? Dahan-dahan kong imulat ang aking mga mata. Ngunit sa pagkakataong ito, wala itong focus. Tumingin ako sa kanila na tila ba ngayon ko lang sila nakita sa buong buhay ko. Inabot ko ang aking kamay sa hangin nanginginig at hinawakan ang laylayan ng jacket ni Adrian. Sino po kayo? Nasaan po ang tatay ko, ang paos kong tanong. Nakita ko ang mabilis na pagtingin ni Adrian kay Beatrice. Isang sulyap na puno ng pag-asa, hindi para sa aking paggaling, kundi para sa aking pagkawala ng memorya. Talia, ako ito. Ang asawa mo si Adrian. Hindi mo ba ako naaalala? Tanong ni Adrian. Ang kanyang boses ay tila nabunutan ng tinik. Umiling ako ng dahan-dahan, pilit na pinapatulo ang isang luha mula sa aking mga mata. Asawa? Wala po akong asawa. Nag-aaral pa po ako sa med school. Ang tatay ko, kailangan ko siyang makita. Lumapit si Beatrice at hinaplos ang aking buhok. Ang kanyang haplos ay tila isang ahas na dahan-dahang pumupulupot sa aking leeg. Hush, anak. Masyadong malakas ang tama ng ulo mo sa aksidente. Na-depress ka, Talia. Masyado kang nagpakapagod sa ospital, kaya nagawa mong saktan ang sarili mo. Gusto kong sumigaw. Gusto kong idura ang kanyang kasinungalingan sa kanyang mukha. Na-depress, saktan ang sarili ko. Ginagawa nilang baliw ang isang babaeng buong buhay na nagsalba ng puso ng iba, ngunit nanatili akong tahimik, tumatango. Natila naniniwala sa bawat salitang lumalabas sa kanyang mapanlinlang na bibig. Opo, siguro nga po. Masyadong madilim ang paligid. Hindi ko na pumatandaan ang pagsakay ko sa kanilang senaryo. Nang lumabas ang doktor para kausapin sila, naiwan akong mag-isa sa silid. Ngunit hindi nagtagal, bumukas muli ang pinto. Pumasok ang isang babaeng nakasuot ng makulay na bestida at may hawak na mamahaling bag, si Celeste Navarro, ang aming kapitbahay na kilala sa pagiging reyna ng mga marites sa aming subdivision. Talia, my God girl.
Buhay ka, ang malakas niyang sabi habang agad na naglalabas ng kanyang cellphone para kumuha ng selfie sa tabi ko. Hindi ako kumibo na natili sa aking papel bilang biktima ng amnesia. Ngunit si Celeste ay hindi basta-basta mapapatigil. Humilig siya sa aking tainga, ang amoy ng kanyang matapang na pabango ay pumasok sa aking ilong. Alam mo, Talia, hindi ako naniniwala sa chismis ni Beatrice na nag-suicide ka. Nakita ko ang dashcam ng asawa ko noong gabi ng aksidente. May itim na kotse na sumusunod sa'yo bago ka bumangga sa pader ng tulay. At alam mo ba kung kanino ang kotseng iyon? Naramdaman ko ang paninigas ng aking mga kalamnan. Tumingin ako kay Celeste, ang aking mga mata ay nagtatanong. Kanino ang halos pabulong kong tanong? Bago pa siya makasagot, narinig namin ang pagpihit ng doorknob. Agad na lumayo si Celeste at nagkunwaring nag-aayos ng kanyang makeup. Pumasok si Adrian, ang kanyang mukha ay madilim nang makita ang kapitbahay. Celeste, kailangan na magpahinga ng asawa ko. Please leave us alone, ang malamig na utos ni Adrian. Ito naman napaka-protective. Sige Natalia, magpagaling ka ha. Marami pa tayong pag-uusapan, ang makahulugang sabi ni Celeste. Bago lumabas ng silid, lumapit si Adrian sa akin at naupo sa tabi ng katre. Kinuha niya ang aking kamay at hinalikan ito. Isang halik na tila ba gusto niyang selyuhan ang aking bibig magpakailanman. Talia, huwag kang makikinig sa mga sinasabi ng mga tao sa labas. Maraming naiinggit sa atin. Ang mahalaga, magkasama tayo. At yung mga papeles na pinirmahan mo noon, huwag mo na ring alalahanin iyon. Ako na ang bahala sa lahat. Tumango ako, pilit na ngumingiti. Salamat Adrian, napakabuti mo sa akin. Nang gabing iyon, habang ang buong ospital ay balot na ng katahimikan, naramdaman ko ang isang matigas na bagay sa ilalim ng aking unan. Dahan-dahan ko itong kinuha. Isa itong maliit na card, kulay itim, na may nakasulat na mga salitang tila isang sumpa. Huwag kang magtitiwala sa kanila. Ang lason ay wala sa iyong katawan kundi nasa iyong pagkain. Kasabay ng pagbasa ko sa mga salitang iyon, narinig ko ang mahinang pagbukas ng pinto ng aking silid. Hindi ito ang nurse. Ang mga yabag ay mabigat, dahan-dahan, tila ayaw gumawa ng anumang ingay. Ipinikit ko ang aking mga mata, pinanatili ang aking regular na paghinga, ngunit ang aking buong pandama ay nakatuon sa bawat galaw sa dilim. Naramdaman ko ang presensya ng isang tao sa tabi ng aking kama. Ang amoy ng latex gloves ay pumasok sa aking ilong. Pagkatapos naramdaman ko ang dahan-dahang paggalaw ng aking IV tube. May itinuturok silang likido sa aking dextrose. Gusto kong imulat ang aking mga mata at sakali ng sino mang naroon, ngunit kailangan kong magtiis. Kailangan kong malaman kung hanggang saan ang kanilang kayang gawin. Nang matapos ang estranghero, muli siyang lumabas ng kasing tahimik ng kanyang pagpasok. Agad akong bumangon at hinugot ang karayom sa aking kamay. Tumingin ako sa bote ng dextrose, ang malinaw na likido ay may bahid na ng isang kulay asul na kemikal na dahan-dahang humahalo. Tumayo ako mula sa kama kahit na nanginginig ang aking mga binti. Pumunta ako sa banyo at isinuka ang lahat ng aking nararamdamang takot. Sa salamin nakita ko ang isang Talia na hindi ko nakilala. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Akala niyo ba ay ganoon ako kadaling patayin ang bulong ko sa aking sarili? Kinuha ko ang aking cellphone na lihim na ibinigay ni Rafael at nag-dial ng isang numero. Attorney, ituloy natin ang plano. Pero dagdagan natin ang stakes. Gusto kong malaman ni Adrian na nawawala ang original na kopya ng testamentong hawak niya. Pakuluan natin ang kanyang dugo. Bumalik ako sa aking kama at nagkunwaring natutulog, ngunit ang aking kanang kamay ay nakahawak na sa isang maliit na scalpel na lihim kong nakuha mula sa surgical kit ni Vivian kanina. Kinabukasan, isang malakas na sigaw ang narinig ko mula sa hallway. Ang boses ni Beatrice. Nasaan ang dokumento? Adrian, sinabi ko sa'yo na huwag mong iiwan ang vault na bukas. Isang malamig na tagumpay ang naramdaman ko. Ang laro ay opisyal nang nagsimula. Ngunit ang hindi ko inaasahan ay ang pagpasok ni Vivian sa aking silid. Ang kanyang muka ay puno ng pasa at ang kanyang mga mata ay namamaga sa pag-iyak. Doc Talia. Kinuha nila ang kapatid ko, ang humihikbi niyang sabi. Darating ang araw na tatayo ako sa harap ng mansyong ito, hindi bilang isang bilanggo, kundi bilang ang nag-iisang may-ari na magpapalayas sa bawat anino ng mga Villarreal. Makikita ko si Beatrice na hihiling ng tawad habang ang kanyang mga mamahaling gamit ay itinatambak sa labas ng gate at si Adrian naluluhod sa putikan habang binabawi ko ang lahat ng ibinigay ko sa kanya.
Ngunit bago ang rurok ng aking paghihiganti, kailangan ko munang pumasok sa lungga ng mga buitre na dahan-dahang kumakain sa aking pagkatao. Bilisan mo ang pag-empake niyan. Sabihin mo sa buyer kailangan natin ng cash bago matapos ang linggong ito. At huwag kang maingay baka magising ang mahadarang iyon. Ang matalas na tinig ni Beatriz ang sumalubong sa akin pagkapasok ko pa lang sa pintuan ng mansyon ng mga Monteverde. Nakaupo ako sa wheelchair itinutulak ni Vivian na pilit itinatago ang mga pasa sa kanyang mukha. Paghinto namin sa foyer, tumambad sa akin ang isang tanawing nagpapakulo sa aking dugo, ang aking mga paboritong painting, ang mga antigo na minana ko pa sa aking ama, ay nakabalot na sa bubble wrap at handa ng ilabas. Maano itong ginagawa niyo ang paos? At tila nalilitong tanong ko, pinapanatili ang aking papel bilang biktima ng amnesia. Bahagyang nagulat si Beatriz, ngunit mabilis niyang naibalik ang kanyang mapanlinlang na ngiti. Inayos niya ang kanyang buhok at lumapit sa akin suot ang aking paboritong pares ng hikaw na brilyante isang regalo ni Papa noong ako ay naging doktor. Talia anak nakauwi ka na pala, inililigpit lang namin ang mga kalat. Sabi kasi ni Adrian, kailangan mong mamuhay sa isang environment na walang masyadong abubot para mabilis kang makaalala ang paliwanag niya habang hinahaplos ang aking balikat. Ang kanyang mga kuko ay tila mga kuko ng agila na bumaon sa aking suot na jacket. Pero, ang mga gamit ko, bakit parang may mga price tag? Ang inosente kong tanong itinuturo ang isang vase na nagkakahalaga ng $250,000. Lumabas si Adrian mula sa library, may hawak na mga dokumento. Nang makita niya ako agad siyang lumapit at humalik sa aking noo. Isang halik na tila ba ayaw kong maramdaman sa aking balat. Honey, don't worry about those things. Material lang yan. Ang mahalaga ay ang kalusugan mo. Nag-decide kami ni Mama na i-declutter ang bahay para hindi ka ma-stress, sabi ni Adrian. Tiningnan ko si Vivian sa pamamagitan ng refleksyon ng salamin sa dingding. Ang kanyang mga mata ay nagsusumamo. Alam kong ang bawat galaw ko ngayon ay nakasalalay sa buhay ng kanyang kapatid. Dahan-dahan kong hinawakan ang kamay ni Vivian, pinipiga ito ng bahagya bilang senyas na hindi ko siya pababayaan. Gusto ko nang magpahinga sa silid ko, ang sabi ko sa kanila. Pagpasok namin sa aking kwarto, lalong nadurog ang aking puso. Ang aking walk-in closet na dati ay puno ng aking mga pinaghirapang gamit ay halos kalahati na lang ang laman. Ang mga designer bags na pinag-ipunan ko mula sa aking mga unang operasyon ay wala na. Ninanakawan nila ako habang humihinga pa ako. Doc, kinuha nila si Maya, bulong ni Vivian habang nagkukunwaring nag-aayos ng aking kama. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. Sabi ni Beatriz, kapag hindi niyo raw pinirmahan ang power of attorney mamayang hapunan, hinding-hindi ko na makikita ang kapatid ko. Hush, Vivian. Makinig ka sa akin, ang bulong ko habang nakatalikod sa pinto. Sabihin mo sa kanila na mukhang bumabalik na ang memorya ko, pero kailangan ko pa ng konting tulong. Mamayang hapunan gagawa ako ng eksena. Siguraduhin mong nakahanda ang phone mo para i-record ang bawat salita ni Beatriz. Dumating ang hapunan. Ang mesa ay puno ng masasarap na pagkain, ngunit ang atmosfera ay tila isang bitayan. Nakaupo si Beatriz sa dulo ng mesa, suot ang isang eleganteng bestida na pagmamay-ari ko rin. Si Adrian naman ay panay ang buhos ng red wine sa kanyang baso. Talia, heto nga pala ang ilang dokumento para sa ospital, ang sabi ni Adrian habang inilalapag ang isang folder sa tabi ng aking plato. Kailangan lang ng pirma mo para maipagpatuloy ang sahod ng mga nurse at doktor. Alam mo naman ayaw nating madelay ang operasyon ng Monteverde Medical Center. Kinuha ko ang folder at dahan-dahang binuklat. Power of attorney. Kapag pinirmahan ko ito, may karapatan na silang ibenta ang bawat huling ladrilyo ng aking ospital. Tiningnan ko si Beatriz. Nakatitig siya sa akin, ang kanyang mga mata ay tila nagbabanta. Bakit parang ang daming pahina nito, Adrian? Ang tanong ko, pilit na ginagawang nanginginig ang aking boses. Legal jargon lang iyan, anak. Huwag mo nang basahin, nakaka-stress lang iyan, ang singit ni Beatriz. Pirman mo na para matapos na tayo. Isipin mo na lang ang mga taong umaasa sa iyo, lalo na ang mga staff mo na tulad ni Vivian. Naintindihan ko ang kanyang banta. Ang buhay ni Maya kapalit ng aking pirma. Ngunit alam ko ang ugali ng mga buitre, kapag nakuha na nila ang gusto nila, lalamunin pa rin nila ang biktima. Kinuha ko ang pluma. Ngunit sa halip na itama ito sa linya ng pirma, sinadya kong tabigin ang baso ng red wine ni Adrian. Ang madilim na likido ay kumalat sa buong mesa, bumuhos sa mamahaling tablecloth, at tumalsik sa puting bestida ni Beatriz. Ay patawad.
ang mga kamay ko. Nanginginig pa rin sila, ang tili ko pilit na nagpapanik. Ano ba naman, Talia? Ang mahal ng bestidang ito, sigaw ni Beatrice, nakalimutan ang kanyang maskara ng pagiging banal. Tumayo siya at pilit na pinapagpag ang mantsa, ang kanyang mukha ay pulang-pula sa galit. Sorry, mother. Hayaan mong tulungan kita, ang sabi ko, at bago pa siya makaiwas, hinawakan ko ang kanyang braso nang mahigpit ang saktong pwesto, kung saan alam kong may pasa siya mula sa kanyang sariling kapabayaan. Napangiwi siya sa sakit. Bitiwan mo ako, ang bulyaw niya sa akin. Adrian, tingnan mo. Parang ayaw sa akin ni mother, ang sabi ko habang nagpapaawa kay Adrian. Matama na. Aksidente lang iyon, ang awat ni Adrian, bagamat halata ang inis sa kanyang boses. Dahil sa kaguluhan, hindi na natuloy ang pirmahan. Nagmadali si Beatrice sa banyo at si Adrian naman ay napilitang maglinis ng mesa. Sinamantala ko ang pagkakataon para pumunta sa aking library. Alam ko ang bawat sulok ng mansyong ito. May isang lihim na vault sa likod ng collection ng mga libro ni Papa na tanging ako lang ang nakakaalam. Pinihit ko ang dial, ngunit nang bumukas ang pinto ng vault, tumambad sa akin ang isang malalim na kadiliman. Wala na ang mga dokumento. Wala na ang orihinal na titulo ng lupa. Ninakaw na ni Adrian ang lahat. Nabalik lamang ang aking diwa nang marinig ko ang mahinang tunog ng alarm mula sa aking laptop na nakatago sa ilalim ng desk. May nagtatangkang pumasok sa aking encrypted bank account mula sa loob mismo ng mansyon. Dahan-dahan kong binuksan ang screen. Ang IP address ay nagtuturo sa kwarto ni Adrian, ngunit hindi iyon ang nakakuha ng aking attention. May isang pop-up window na lumitaw, isang remote access camera mula sa security system ng bahay na lihim kong ipina-install noon pang 1 taon. Nakita ko ang isang figura sa madilim na silid ng basement. Nakatali sa isang upuan, may piring sa mata at umiiyak, si Maya. At sa tabi niya, nakatayo ang isang taong hindi ko inaasahan. Hindi si Adrian, hindi si Beatrice, kundi si Celeste Navarro, ang kapitbahay na nagkunwaring kakampi ko. Ang aking paningin ay nananatiling nakakuha sa maliit na screen ng laptop. Doon sa madilim at maalikabok na basement ng sarili kong mansyon, nakita ko ang tunay na kulay ni Celeste Navarro. Ang babaeng akala ko ay isang tsismosa lang na kapitbahay ay may hawak na palaran ng sigarilyo habang malamig na tinititigan ang umiiyak na si Maya. Hindi ito eksena ng isang nagmamalasakit na kaibigan. Ito ay eksena ng isang halimaw na naghihintay ng tamang pagkakataon para manila. Naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso, ngunit hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding pagkadismaya. Ang bawat tao sa paligid ko ay may suot na maskara, at ako na isang doktor na sanay mag-opera ng puso ay hindi man lang napansin ang kabulukan ng mga taong pinatira ko sa aking buhay. Dahan-dahan kong isinara ang laptop. Alam ko na ang bawat galaw nila. Ngayon kailangan ko nang siguraduhin kung hanggang saan ang katapatan ni Vivian. Lumabas ako ng library at naglakad patungo sa kusina. Nakita ko si Vivian na nanginginig ang mga kamay habang naghuhugas ng mga basong nabahiran ng alak kanina. Ang bawat tunog ng pagtama ng baso sa lababo ay tila isang pagsusumamo para sa tulong. Vivian ang tawag ko sa kanyang pangalan. Ang aking boses ay patagwalang emosyon, tila isang surgical knife na handang humiwa. Halos mabitawan niya ang basong hawak niya. Agad siyang humarap sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha at takot. Doc Talia, bakit po kayo gising pa? Kailangan niyo pong magpahinga. Alam ko ang tungkol kay Maya, Vivian. At alam ko rin kung nasaan siya ngayon. Ang direkta kong sabi. Nanigas ang buong katawan ni Vivian. Ang kanyang labi ay nanginginig at hindi siya makapagsalita. Lumapit ako sa kanya dahan-dahan hanggang sa maramdaman ko ang init ng kanyang hininga na puno ng kaba. Doc, patawarin niyo po ako. Wala po akong choice. Si Sir Adrian, siya ang nagbayad sa operasyon ng nanay ko noong nakaraang taon. Sabi niya, utang ko sa kanya ang buhay ng pamilya ko, ang humihikbi niyang paliwanag. Utang na loob. Ang paboritong sandata ng mga Villarreal para itali ang leeg ng mga taong mahihirap. Isang tradisyon na ginagamit para sa pansariling interes. Hinawakan ko ang balikat ni Vivian. Hindi ito isang haplos ng pag-alo kundi isang hawak ng awtoridad. Makinig ka sa akin ng mabuti, Vivian. Binayaran ni Adrian ang operasyon ng nanay mo gamit ang pera ko. Ang bawat sentimo na ibinigay niya sa iyo ay galing sa aking pinaghirapan bilang surgeon. Hindi sa kanya ang utang mo kundi sa akin. Napatitig si Vivian sa akin, tila ngayon lang nagising sa katotohanan. Gusto mo bang maligtas si Maya?
Gusto mo bang makalaya sa impyernong ito ang tanong ko? Opo, Doc. Gagawin ko ang lahat. Kahit ano po ang mabilis niyang sagot. Kung ganoon magpapatuloy ka sa pag-espiya para kay Adrian, sabihin mo sa kanya na naniwala ako sa amnesia. Sabihin mo sa kanya na handa na akong pumirma sa power of attorney bukas dahil natatakot ako sa kanya. Pero sa bawat impormasyon na ibibigay mo sa kanya, kailangan mong kumuha ng ebidensya ng kanilang mga transaction. Kinuha ko ang isang maliit na folder mula sa aking bulsa. Naglalaman ito ng isang dokumento ng scholarship at isang bank account certificate na may pangalan ni Maya. Ito ang seguridad ni Maya. Kapag natapos na ang lahat ng ito, siya ay makakapag-aral sa pinakamagandang eskwelahan at ang pamilya mo ay hinding-hindi na magugutom. Pero kailangan ko ang katapatan mo, Vivian. Isang pagkakamali at pare-pareho tayong malulibing. Pangako po, Doc. Hinding-hindi ko na po kayo bibiguin. Ang sabi ni Vivian habang lumuluhod sa aking harapan. Kinaumagahan nagpaalam ako kay Adrian na kailangan kong pumunta sa ospital para sa isang routine check-up. Bagamat nag-aalinlangan pinayagan niya ako dahil kasama ko naman si Vivian bilang bantay. Ngunit paglabas namin sa subdivision, hindi sa Monteverde Medical Center kami nagtungo. Dinala ko ang kotse sa isang tagong parking lot sa tapat ng isang lumang gusali sa Binondo. Doon naghihintay ang isang itim na SUV, bumaba ang bintana nito at tumambad ang mukha ni Rafael Villarreal. "You're late, Doc," ang malamig na sabi ni Rafael. Pumasok ako sa loob ng kanyang kotse, iniwan si Vivian sa labas para magbantay. Inabutan ako ni Rafael ng isang makapal na envelope. Yan ang mga listahan ng mga pinagkakautangan ni Adrian. Hindi lang siya bankrupt, Talia. Nakasangla na rin sa mga loan sharks ang mga share ng ospital na nakapangalan sa kanya. At ang masama pa, ginamit niya ang pirma mo para maging garantor sa lahat ng iyon. Binuklat ko ang mga dokumento. Bawat pahina ay tila isang sampal sa aking mukha. Ginawa akong gatasan ng sarili kong asawa habang pinaplano niya ang aking kamatayan. May nalaman din ako tungkol kay Celeste Navarro, ang dagdag ni Rafael. Hindi lang siya kapitbahay. Siya ang dating mistress ng tatay ni Adrian. May anak sila at ang anak na iyon ang tunay na dahilan kung bakit gustong-gusto ni Beatrice na makuha ang buong kayamanan ng mga Monteverde. Gagamitin nila ang pera mo para bayaran ang mga atraso ni Celeste sa sindikato. Isang matalim na ngiti ang gumuhit sa aking mukha. Ang bawat piraso ng puzzle ay dahan-dahan nang nabubuo. Ang pamilyang Villarreal ay hindi lang isang grupo ng mga magnanakaw. Sila ay isang network ng mga kriminal na nakasuot ng tuxedo at gown. Ano ang susunod na hakbang, ang tanong ni Rafael, ang kanyang mga mata ay tila naghihintay ng isang madugong utos. Gusto kong painitin ang upuan ni Adrian. Attorney, padalhan mo ng notice ang lahat ng board members ng ospital. Sabihin mo na may nagaganap na audit sa lahat ng pondo. Siguraduhin mong makakarating ang balitang ito kay Adrian sa loob ng isang oras. Gagawa siya ng desperadong hakbang kapag nalaman niya iyan, Talia. Maaaring saktan ka niya ng tuluyan. Iyon ang hinihintay ko, ang sagot ko habang nakatingin sa labas ng bintana. Gusto ko siyang maging desperado. Gusto ko siyang magkamali. Pagbalik ko sa mansyon, sinalubong ako ni Adrian sa pinto. Ang kanyang mukha ay pulang-pula sa galit at ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang kanyang cellphone. Talia, ano itong naririnig ko? Nagpa-audit ka raw sa ospital. Sabi mo wala kang matandaan. Sabi mo nagtitiwala ka sa akin. Ang sigaw niya, ang kanyang boses ay tila isang hayop na nasusukol. Tumingin ako sa kanya nang may malamig na mata. Ang aking papel bilang biktima ay dahan-dahan nang naglalaho. Adrian, ang amnesia ay nakakaapekto sa memorya, hindi sa talino. Napansin ko lang na maraming butas sa mga records na ipinapakita mo sa akin. Wala kang karapatang gawin iyan. Asawa mo ako, ang bulyaw niya habang itinataas ang kanyang kamay para sampalin ako. Hindi ako kumurap. Hindi ako umiwas. Tiningnan ko siya ng diretso sa mata. Ang aking mukha ay tila isang pader ng yelo. Sige, ituloy mo, Adrian. Sampalin mo ako sa harap ng lahat ng mga maid at sa harap ni Vivian. Pero siguraduhin mong iyan na ang huling sampal na gagawin mo dahil ang susunod na hahawak sa mukha mo ay ang mga rehas ng kulungan. Napatigil si Adrian. Ang kanyang kamay ay nanatili sa hangin, nanginginig. Ang takot ay dahan-dahang pumapalit sa kanyang galit. Talia, ano bang nangyayari sa iyo? Ang nauutal niyang tanong. Ang nangyayari, Adrian, ay tapos na ang palabas, ang malamig kong sabi, habang nilalagpasan siya patungo sa library.
Ngunit bago pa ako makapasok, narinig ko ang malakas na tunog ng isang sasakyan na pumarada sa labas. Mabilis na pumasok si Beatrice, ang kanyang mukha ay puno ng takot. Adrian, ang board. Tinanggal na nila ang access natin sa bank accounts ng ospital at may mga pulis na naghahanap kay Celeste. Naramdaman ko ang isang matinding tensyon sa loob ng mansyon. Ngunit ang mas nakakatakot ay ang biglang pagdilim ng buong bahay. Pinatay ang kuryente. Sa gitna ng kadiliman, narinig ko ang isang mahinang kalasing ng metal mula sa likuran ko. Ang tunog ng pagkasa ng isang baril. Talia, ang boses ay galing kay Adrian, ngunit sa pagkakataong ito wala na ang kanyang pagiging hinhin. Sabi ko sa iyo, huwag mo akong susubukan. Kung hindi kita makuha sa pirma, kukunin kita sa huling hininga mo. Sa kabila ng matinding dilim na bumalot sa library, nararamdaman ko ang kaba ni Adrian. Hindi ang sa akin, kundi ang sa kanya. Ang dulo ng malamig na bakal na nakatapat sa aking sentido ay nanginginig isang malinaw na senyales na ang lalaking nasa harap ko ay isang duwag na nagtatago lamang sa likod ng isang armas. Ang bawat mabilis at mababaw niyang paghinga ay tila isang musikang nagsasabi sa akin na ako ang may control kahit na siya ang may hawak ng baril. Adrian, it's not the gun that's powerful. It's the finger on the trigger. And right now your finger is as weak as your backbone. Ang malamig kong sabi, ang aking boses ay hindi man lang nagbago ang tono. Tumahimik ka, Talia. Akala mo ba nakakatawa ito? Ubos na ang pasensya ko. Pirmahan mo ang transfer papers ngayon din. O hinding-hindi ka na makakalabas ng kwartong ito. Nang humihinga ang bulyaw niya, ang kanyang boses ay nanginginig sa desperasyon. At ano ang mangyayari pagkatapos? Kapag pinatay mo ako, ang lahat ng ari-arian ng Monteverde ay mapupunta sa isang trust fund na hindi mo maaring galawin nang walang pirma ko habang buhay ako. At kapag namatay ako, direkta itong mapupunta sa gobyerno dahil sa mga kasong isinampa ko bago pa ang aksidente ko. Sa madaling salita, Adrian, kailangan mo akong panatilihing buhay para makuha ang barya-baryang natitira sa yaman ko. Naramdaman ko ang bahagyang pagbaba ng dulo ng baril. Ang luhika ay ang tanging bagay na hindi niya kayang talunin. Sa gitna ng katahimikan, narinig namin ang isang malakas na kalabog mula sa labas ng library, kasunod ng tunog ng mabilis na pagtakbo ng mga sapatos sa hallway. Biglang bumukas ang pinto at ang liwanag ng isang malakas na flashlight ay tumama sa aming mga mata. Ibaba mo ang baril, Adrian. Masyado nang madumi ang mga kamay mo, huwag mo nang dagdagan ng pulbura. Ang boses ay galing kay Rafael Villarreal. Kasama niya ang dalawang lalaking naka-uniforme ng private security. Mabilis na ibinaba ni Adrian ang baril at itinago ito sa likod ng kanyang likuran, tila isang batang nahuli sa maling gawain. Rafael, anong ginagawa mo rito? Bahay ko ito, umalis kayo. Bahay mo, ipinapaalala ko lang sa iyo, pinsan, na ang lupang kinatatayuan mo ay nakasangla na sa bangko dahil sa mga utang mo sa sugal at sa mga failed investments mo. At ang garantor. Ang ospital ni Talia na sinusubukan mong nakawin, ang sarkastikong sagot ni Rafael habang dahan-dahang lumalapit sa amin. Lumapit ang security at kinuha ang baril mula kay Adrian nang walang laban. Napaupo si Adrian sa sahig, ang kanyang mukha ay puno ng pagkatalo. Pumasok din si Beatrice, nanginginig ang buong katawan habang nakatingin sa amin. Talia, anak, nag-uusap lang naman kayo, di ba? Nagbibiruan lang ang mag-asawa. Ang pilit na tawa ni Beatrice, ang kanyang boses ay puno ng takot. Ang biro niyo, mother, ay muntik nang maging lamay ko. Attorney Rafael, ilabas mo na sila. Ayaw ko nang makita ang mga mukha nila sa loob ng mansyong ito ngayong gabi. Ang utos ko. Nang mailabas na sina Adrian at Beatrice, naiwan kaming dalawa ni Rafael sa library. Binuksan niya ang switch ng emergency lights at dahan-dahang lumapit sa akin. Inayos niya ang aking bahagyang nagulong buhok, isang kilos na tila may halong pag-aalala, ngunit alam kong may nakatagong interes. You're a brave woman, Talia. Or maybe just a very reckless one, ang sabi niya habang nakatitig sa aking mga mata. Sa mundong ito, Rafael, ang pagiging maingat ay madalas na nauuwi sa pagiging biktima. Salamat sa pagdating, pero alam nating dalawa na hindi ka napunta rito para lang iligtas ako. Ano ang kailangan mo? Ngumiti si Rafael, isang ngiti na tila isang lobo na nakakita ng biktima. Gusto ko ang kalahati ng shares ni Adrian sa Villarreal Holdings at gusto ko ring malaman mo ang katotohanan tungkol sa gabi ng aksidente mo. Alam mo bang may isang board member ng ospital na lihim na nakikipagkita kay Adrian, si Monica? Siya ang babaeng kasama ni Adrian sa isang hotel ilang oras bago ka bumangga sa tulay.
Naramdaman ko ang isang matalim na kirot sa aking puso, ngunit agad ko itong nilunod sa aking puot. Hindi lang pera ang ninakaw nila. Ang aking dignidad bilang asawa ay kanila ring tinapakan. Monica, ang pinagkakatiwalaan kong head ng finance ang bulong ko. Yes, at may mas malalim pa silang plano. Balak nilang gamitin ang ika-10 anniversary ball ng ospital para i-announce ang merger ng Monteverde sa isang foreign firm na hawak din ni Monica. Kapag nangyari iyon, burado na ang pangalan ng tatay mo sa kasaysayan ng medisina. Naglakad ako patungo sa bintana, tinititigan ang sariling refleksyon sa madilim na salamin. Hindi iyon mangyayari. Rafael, gagawin natin ang Devil's Pact. Ibibigay ko sa iyo ang gusto mo pero kailangan mong siguraduhin na sa gabi ng ball ang bawat dumi ng pamilyang Villarreal ay mailalantad sa harap ng lahat ng donors at media. Deal, ang maikling sagot ni Rafael. Lumapit siya sa akin at may iniabot na isang maliit na USB drive. May nagpadala niyan sa opisina ko kanina. Unknown sender, panoorin mo kapag mag-isa ka na lang. Nang umalis si Rafael, mabilis kong isinalpak ang USB sa aking laptop. Ang video ay kuha mula sa isang CCTV sa kalsada, isang anggulo na hindi nakuha ng mga pulis. Nakita ko ang aking kotse na mabilis na tumatakbo at isang itim na SUV na pilit akong ginigit-git. Ngunit nang bumangga ang aking kotse at magsimulang mag-apoy isang babae, ang lumabas mula sa SUV. Hindi ito si Adrian. Hindi rin si Beatrice. Ang babaeng lumapit sa aking nag-aapoy na sasakyan ay may suot na pamilyar na scarf. Isang scarf na niregalo ko kay Monica noong nakaraang Pasko. Nakita ko ang kanyang mukha sa ilalim ng liwanag ng apoy. Nakangiti siya habang pinapanood akong mawalan ng malay bago siya mabilis na bumalik sa kanyang sasakyan at tumakas. Naramdaman ko ang paglamig ng aking buong katawan. Hindi lang ito tungkol sa pera o sa paghihiganti ng isang pamilya. Ito ay isang sabutan ng mga taong itinuring kong pamilya at kaibigan. Biglang tumunog ang aking cellphone. Isang unknown number ang tumatawag. Doc Talia, ang boses sa kabilang linya ay tila nanggagaling sa isang boses na binago ng machine. Naalala mo ba ang batang pasyente na namatay sa ilalim ng kutsilyo mo 5 taon na ang nakalilipas? Ang anak ni Monica. Ngayon alam mo na kung bakit kailangang matapos ang buhay mo. Ang aksidente ay simula pa lang. Ang gabi ng ball, iyon ang magiging huling operation mo. Naputol ang tawag. Nabalik ang katahimikan sa library, ngunit sa pagkakataong ito ang katahimikan ay puno ng panganib. Tumingin ako sa aking mga kamay na dahan-dahang humahawak sa isang surgical scalpel na nasa ibabaw ng aking desk. Monica, kung gusto mo ng operasyon, ibibigay ko sa iyo ang pinakamadugong surgery na nakita mo ang bulong ko sa hangin. Ang bawat segundo na lumilipas ay tila isang patak ng dugo mula sa isang bukas na sugat. 15 araw na lamang bago ang ika-10 anibersaryo ng Monteverde Medical Center, ang gabi kung saan balak nina Adrian at Monica na tuluyang ilibing ang aking pangalan at ang dangal ng aking ama. Ngunit sa bawat pag-ikot ng kamay ng orasan, nararamdaman ko ang kuryente ng paghihiganti na dahan-dahang bumabalot sa aking mga ugat. Hindi sapat na mabawi ko ang ospital. Kailangang makita ng buong mundo ang pagkabulok ng pamilyang Villarreal mula sa loob. Talia, honey, sigurado ka ba rito? Ang sabi ng doktor, hindi ka pa dapat masyadong nag-iisip ng mga komplikadong bagay, ang malambing na tinig ni Adrian habang nakatayo siya sa likuran ko sa loob ng library. Humarap ako sa kanya, suot ang aking pinaka-inosenteng ngiti. Ang ngiting dati ay nagpapatunay ng aking katangahan, ngunit ngayon ay nagsisilbing mitya ng kanyang kapahamakan. Naalala ko na kasi, Adrian, ang sikretong fund na itinabi ni Papa para sa emergency ng ospital. Ayoko namang mahirapan ka sa pagbabayad ng mga utang natin. Nakita ko ang kislap ng kasakiman sa kanyang mga mata. Ang kanyang paghinga ay bumilis at ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang humawak sa aking balikat. Nasaan iyon, Talia? Sabihin mo sa akin para maayos ko na ang lahat ng gusot sa board. Nasa isang offshore account sa Singapore, ngunit kailangan ng biometric access ko sa pamamagitan ng aking laptop. Pero kailangan nating gawin ito ng mabilis. Bago pa malaman ng board na nag-a-audit tayo ang bulong ko, tila ba natatakot ako sa sarili kong mga salita. Good. Don't worry, ako ang bahala sa lahat. Tayong dalawa lang ang makakaalam nito, ang sabi ni Adrian habang hinahalikan ng aking noo. Ang lamig ng kanyang labi ay tila isang paalala ng kanyang kataksilan. Habang abala si Adrian sa pag-access sa dummy account,
Nalihim naming ginawa ni Rafael isang account na mukhang puno ng pera, ngunit sa katotohanan ay isang bitag para sa mga illegal transactions. Pumunta ako sa master bedroom kung saan abala si Beatrice sa pagsusukat ng kanyang isusuot para sa anniversary ball. Talia, tingnan mo itong telang ito. Masyado bang matingkad? Gusto kong makita ng lahat na ang pamilya Villarreal ay hindi basta-basta matitibag, ang sabi ni Beatrice habang pinagmamasdan ang sarili sa malaking salamin. Lumapit ako at hinawakan ang tela ng kanyang bestida. Napaka-elegante, mother. Bagay na bagay sa iyo ang kulay na ito, kulay ng tagumpay. Alam niyo ba, bago namatay si Papa, sinabi niya sa akin na ang bawat record ng pamilya Villarreal ay dapat ingatan dahil iyon ang pundasyon ng ating yaman. Bahagyang tumawa si Beatrice, isang tawang puno ng pagyayabang at kawalang ingat. Ang tatay mo masyadong sentimental, ang matandang iyon. Hindi niya alam na ang mga record na iyon ay sinunog ko na noong gabi pa lang ng libing niya. Wala nang magpapatunay na ang unang puhunan ng ospital na ito ay galing sa pangungurakot ng pamilya namin sa gobyerno. Hindi niya alam na ang brooch na nakakabit sa aking suot ay may nakatagong micro-recorder. Ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay isang pako sa sarili nilang kabaong. Talaga po, mother, napakagaling niyo talagang maglinis ng bakas. Ang sabi ko habang pilit na pinapatag ang aking boses sa kabila ng nanginginig kong galit. Ganyan ang buhay, Talia. Kailangan mong maging matalino kung gusto mong manatili sa itaas. At ikaw, masyado kang naging kampante sa pagmamahal mo kay Adrian, ang pangungutya niya bago siya muling humarap sa salamin. Nang gabing iyon, habang ang mansyon ay balot na ng katahimikan, naramdaman ko ang isang matinding tension sa hallway. Papunta ako sa library para kunin ang aking laptop nang biglang mag-on ang mga ilaw. Tumambad sa akin si Adrian, nakatayo sa gitna ng silid. Ang kanyang mukha ay hindi na ang maamong mukha ng isang nagmamalasakit na asawa. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik at ang kanyang buong katawan ay tila nanginginig sa matinding poot. Sa kanyang kanang kamay, hawak niya ang isang baril, ang parehong baril na itinatapat niya sa akin noong nakaraang gabi, ngunit sa pagkakataong ito, wala nang pag-aalinlangan sa kanyang pagkilos. Talia, huwag mo akong gawing tanga, ang boses niya ay tila nanggagaling sa kailaliman ng impyerno. Sinubukan kong i-access ang account na sinasabi mo. Sabi ng bank security, ang account na iyon ay nasa ilalim ng isang legal hold dahil sa kaso ng money laundering. At ang pangalan na nakarehistro. Pangalan ko, Talia. Dahan-dahan siyang lumapit sa akin. Ang dulo ng baril ay nakatutok na ngayon sa aking dibdib, sa mismong tapat ng aking puso, na minsan niyang sinaktan. Alam ko na ang lahat, Talia. Alam kong hindi mo nakalimutan ang lahat. Alam kong nagpapanggap ka lang na may amnesia para paikutin ako. Ang sigaw niya, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong library. Hindi ako kumibo. Nanatili akong nakatayo, ang aking tingin ay hindi natitinag. Nararamdaman ko ang init ng baril sa aking balat, ngunit ang lamig sa loob ng aking puso ay mas matindi pa kaysa sa anumang panganib. Kung alam mo na, Adrian, bakit hindi mo pa ituloy ang hamon ko, ang aking boses ay kasing talim ng isang scalpel. Iputok mo na. Pero siguraduhin mong hindi ako mabubuhay dahil kapag nakaligtas ako sa pagkakataong ito, sisiguraduhin kong ang huling makikita mo bago ka mabulok sa kulungan ay ang aking mukha na nakangiti sa iyong pagbagsak. Naramdaman ko ang pagdiin ng dulo ng baril sa aking balat. Ang kamay ni Adrian ay nanginginig, ang pawis ay dahan-dahang tumatulo mula sa kanyang noo. Ang desperation ay tila isang hayop na dahan-dahang kumakain sa kanyang katinuan. Sino ang kasabwat mo, si Rafael ba ang asik niya? Sabihin mo sa akin ang totoo. Talia, nasaan ang mga orihinal na dokumento na ninakaw mo sa vault? Ang mga dokumento, Adrian, ay nasa isang lugar na hinding-hindi mo mararating, ang sabi ko, dahan-dahang lumalapit sa kanya hanggang sa ang dulo ng baril ay bumaon na sa aking dibdib. At tungkol kay Monica, alam mo ba na habang kausap kita ngayon, ang mga pulis ay kasalukuyan nang kinokolekta ang dashcam footage ng kanyang kotse noong gabi ng aking aksidente. Isang malakas na tunog ng pagkasa ng baril ang narinig sa loob ng tahimik na silid. Ang mukha ni Adrian ay namutla, ngunit ang galit sa kanyang mga mata ay mas lalong nag-alab. Wala ka ng ebidensya, Talia. Dahil sa gabing ito, tatapusin ko na ang kwento mo. Ang bulong niya, ang kanyang daliri, ay dahan-dahan ng kumikilos sa trigger. Nabalik lamang ang aking pandama nang marinig namin ang isang malakas na tunog ng sirena mula sa malayo. Hindi isa, hindi dalawa, kundi tila isang buong pulutong ng mga sasakyan
ang mabilis na papalapit sa mansyon. Anong ginawa mo? Talia, ang sigaw ni Adrian, ang takot ay tuluyan ng lumamon sa kanyang mukha. Tumingin ako sa kanya nang may malamig na tagumpay. Hindi ako ang tumawag sa kanila, Adrian. Ikaw. Dahil sa oras na binuksan mo ang account na iyon, isang silent alarm ang nag-trigger sa NBI. Ang laro ay tapos na. Humarap si Adrian sa pinto, ngunit bago pa siya makakilos, isang malakas na pagsabog ng liwanag mula sa mga flashlight ang tumama sa aming mga mata kasabay ng pag-vibrate ng sahig dahil sa mabibigat na yabag ng mga sapatos. Sa bawat pagdaloy ng oras sa loob ng tahimik na library, nararamdaman ko ang mabilis na paghina ng kapit ni Adrian sa kanyang sandata. Ang pumapailan lang na tunog ng mga sirena mula sa labas ay tila isang hatol ng kamatayan na dahan-dahang lumalapit sa aming kinatatayuan. Ang liwanag ng mga asul at pulang ilaw na tumatagos sa bintana ay nagbibigay ng isang nakakatakot na kulay sa mukha ni Adrian, isang mukha na dati ay puno ng yabang, ngunit ngayon ay tila isang gusot na papel na itinapon sa basurahan. Ano ito, Talia? Bakit may mga pulis? Sabihin mo sa akin anong ginawa mo. Ang asik ni Adrian, ang kanyang boses ay pumipiyok sa matinding takot. Tiningnan ko siya ng diretso, ang aking mga mata ay hindi kumukurap. Hindi mo ba narinig ang sinabi ko, Adrian? Ang pag-access sa account na iyon ay isang bitag. Ang bawat pindot mo sa keyboard ay direktang nakatala sa NBI. Hindi ako ang pumatay sa iyo. Ang sarili mong kasakiman ang humukay ng iyong libingan. Hayop ka. Akala ko ba mahal mo ako? Akala ko ba handa kang mamatay para sa akin, ang sigaw niya habang lalong idiniin ang dulo ng baril sa aking dibdib. Isang mapait na tawa ang kumawala sa aking mga labi. Mahal, Adrian, ang pagmamahal ay para sa mga taong may puso. Ikaw, ang tanging laman ng dibdib mo ay ang pagkalkula kung magkano ang makukuha mo sa kamatayan ko. Do not resuscitate, Adrian. Yan ang utos mo sa doktor. Di ba ngayon ipinapangako ko sa iyo walang sino man ang magre-resuscitate sa dangal mo pagkatapos ng gabing ito? Dahan-dahan akong humakbang papalapit sa kanya. Hindi ako natatakot sa baril. Bilang isang surgeon, alam ko ang anatomiya ng takot. Alam ko na sa sandaling ito ang kanyang kalamnan ay naninigas at ang kanyang katinuan ay bumibigay na. Iputok mo na, Adrian. Kung kaya mo ang hamon ko, ang aking boses ay malamig pa sa bakal na hawak niya. Pero tandaan mo ito, sa sandaling kumalat ang usok ng pulbura, tapos na ang buhay mo. Walang ospital, walang yaman, walang Beatrice na magliligtas sa iyo. Magiging isa ka na lang kriminal na napatay ang sariling asawa dahil sa utang. Nanginginig ang kanyang kamay. Ang pawis ay dahan-dahang tumutulo. Mula sa kanyang sentido bumabagsak sa kanyang mamahaling suit. Ang desperasyon ay tila isang hayop na dahan-dahang lumalamon sa kanyang pagkatao. Biglang bumukas ang pinto ng library at pumasok si Beatrice, ang kanyang mukha ay puno ng luha at takot. Adrian, anak, ibaba mo iyan. Ang mga pulis nasa sala na sila. Sinisira nila ang pinto, ang tili ni Beatrice. Humarap si Adrian sa kanyang ina, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Kasalanan mo ito, ma. Sabi mo madali lang ito. Sabi mo hindi magigising si Talia. Sabi mo tayo ang mananalo. Anong kasalanan ko? Ikaw ang hindi marunong humawak ng pera. Ikaw ang nambabae at nagbigay ng dahilan para magising ang galit ng asawa mo. Ang ganti ni Beatrice, ang kanilang mga maskara ay tuluyan ng nagkapira-piraso sa harap ko. Sa gitna ng kanilang pag-aaway, dahan-dahan kong iniabot ang aking kamay at hinawakan ang baril na hawak ni Adrian. Sa isang mabilis at kalkuladong pagkilos, kinuha ko ang sandata mula sa kanyang nanginginig na mga daliri. Hindi siya lumaban. Tila ba ang lahat ng lakas niya ay sumama sa bawat salitang binitawan ko. Binuksan ko ang magazine ng baril at isa-isang inilabas ang mga bala. Ang tunog ng mga metal na bumabagsak sa carpeted na sahig ay tila isang mabilis na bilang ng kanilang huling pagkakataon. Tapos na ang Operation Adrian, at ang hatol ay, malignant ang sabi ko habang inilalagay ang walang lamang baril sa ibabaw ng mesa. Eksaktong bumukas ang malaking pinto ng library at pumasok si Rafael kasama ang ilang mga opisyal ng NBI. Ang liwanag ng kanilang mga flashlight ay tumama sa mag-inang Villarreal na ngayon ay nakaluhod na sa sahig, tila mga basang sisiyo na nawala ng masisilungan. Mr. Adrian Villarreal, you are under arrest for fraud, attempted murder, and money laundering, ang maring sabi ng isang opisyal. Tumingin sa akin si Rafael, may bahid ng paghanga sa kanyang mga mata. You did it, Talia.
You survived the lion's den. Hindi lang ako nag-survive, Rafael. Nanalo ako ang sagot ko habang inaayos ang aking suot. Ngunit bago pa man mailabas ng mga pulis si Adrian, isang malakas na tunog ng ringtone ang pumailan lang sa loob ng silid. Ang aking cellphone. Isang tawag mula sa Monteverde Medical Center. Dahan-dahan ko itong sinagot. Hello, Doc Talia speaking. Doc Talia, kailangan niyo pong pumunta rito sa ospital. Ngayon din ang boses ng nurse sa kabilang linya ay puno ng kaba at pag-aalinlangan. Bakit, anong nangyari? Yung pasyente po sa room 402, si Monica. Nagising na po siya, pero Doc, may kasama siyang abogado. Sinasabi niya po na siya ang tunay at legal na asawa ni Mr. Adrian Villarreal. May hawak po silang marriage certificate mula sa ibang bansa na may petsang mas maaga kaysa sa kasal niyo. Naramdaman ko ang paninigas ng aking buong katawan. Ang mundo ay tila pansamantalang huminto sa pag-ikot. Tumingin ako kay Adrian na ngayon ay pinaposas na. Ang kanyang mukha ay biglang nagkaroon ng isang nakakatakot na ngiti, isang ngiti ng isang taong may huling alas na itinatago. Talia, akala mo ba tapos na ang bulong ni Adrian habang nilalagpasan ako? Ang kasal natin, isang malaking palabas lang yon. Lahat ng pinirmahan mo, lahat ng yaman na akala mo ay sayo, ay walang bisa sa harap ng batas. Nabalik lamang ang aking diwa nang marinig ko ang mabilis na pagtibok ng sarili kong puso. Ang aking tagumpay ay tila dahan-dahang nalulusaw sa isang bagong katotohanan na mas mapait pa sa kamatayan. Humarap ako kay Rafael, ang kanyang mukha ay puno rin ng gulat. Rafael, narinig mo ba yon? Kung totoo ang sinasabi nila, Talia, ibig sabihin ang lahat ng laban natin para sa ospital ay maaaring mapunta sa wala. Dahil sa mata ng batas, ikaw ang mistress at si Monica ang tunay na tagapagmana. Naramdaman ko ang paglamig ng aking mga kamay. Ngunit sa halip na bumagsak ang aking loob, isang mas matinding apoy ang nag-alab sa aking mga mata. Tumingin ako sa labas ng bintana, kung saan ang madilim na langit ay tila nagbabadyang maglabas ng isang malakas na bagyo. Kung gusto nila ng giyera ng mga titulo, ibibigay ko sa kanila ang isang madugong labanan ang bulong ko sa aking sarili. Dahil walang sino man ang makakaagaw sa Monteverde mula sa akin, kahit ang batas pa ang kalaban ko. Ang kalsada patungo sa Monteverde Medical Center ay tila isang mahabang pasilyo ng kawalan. Habang hawak ko ang manibela, nararamdaman ko ang bawat pintig ng aking sentido. Monica. Ang babaeng pinagkatiwalaan ko sa pananalapi ng aking ospital, ang babaeng niregaluhan ko ng pagkakaibigan, ay hindi lang pala mistress siya, ang asawang nakatago sa dilim. Ang bawat alaala ng aming pagsasama ni Adrian ay tila mga piraso ng salamin na dahan-dahang bumaon sa aking palad. Ngunit sa halip na dumugo, ang aking puso ay naging kasing tigas ng semento. Nang makarating ako sa room 402 at 2, sinalubong ako ng mabigat na amoy ng antiseptiko at ang malamig na buga ng aircon. Nakahiga si Monica, balot ng benda ang kanyang ulo at may mga galos sa mukha, ang mga bakas ng parehong aksidenteng muntik nang kumuha sa buhay ko. Pagkakita niya sa akin, isang mapait at mapanuyang ngiti ang gumuhit sa kanyang maputlang labi. Welcome, Talia, o mas tamang tawagin kitang Miss Monteverde. Dahil sa mata ng batas, hindi ka kailanman naging Mrs. Villarreal. Ang paos niyang boses ay tila isang huni ng ahas. Humarap ako sa kanya, hindi natitinag. Isang marriage certificate mula sa Las Vegas, 5 taon na ang nakalilipas. Matalino ang pagkakaplano, Monica. Habang pinapanood mo akong ikasal kay Adrian, alam mong ikaw ang may hawak ng alas. Pero may isang bagay kang nakalimutan. At ano iyon? Ang lalaking pinakasalan mo ay ang parehong lalaki na pumirma ng DNR order para sa akin. Akala mo ba kapag nakuha mo na ang Monteverde, ititira ka pa niya, Monica, ikaw ang susunod na itatapon sa oras na wala ka ng pakinabang? Ang malamig kong sabi habang inilalapag sa kanyang side table ang kopya ng DNR form na muntik nang pumatay sa akin. Nakita ko ang bahagyang panginginig ng kanyang mga daliri. Ang takot ay dahan-dahang sumisilip sa kanyang mga mata. Lumapit ako sa kanya, ang aking boses ay naging isang bulong na puno ng awtoridad. Alam ko ang tungkol sa anak mo, Monica, ang batang itinago mo sa probinsya. Alam ko rin na si Adrian ang ama nito, at alam nating dalawa na kapag nabulok si Adrian sa kulungan ang batang iyon ay walang mapupuntahan. Pero maaari nating baguhin ang kwento. Anong gusto mo, ang nauutal niyang tanong. Testify against Adrian. Aminin mo ang sabotan niyo sa audit at ang tangkang pagpatay sa akin.
Kapag ginawa mo iyon, titiyakin kong ang anak mo ay magkakaroon ng kinabukasan sa ilalim ng Monteverde Foundation. Isang pagkakataon para sa isang malinis na buhay, malayo sa dumi ng mga Villarreal. Napatitig si Monica sa akin. Sa sandaling iyon, hindi na siya ang ambisyosong board member. Siya ay isang ina na nasusukol. Inilabas ko ang aking cellphone at ipinakita ang litrato ng kanyang anak, isang inosenteng bata na walang malay sa kasalanan ng kanyang mga magulang. The child is innocent, Monica, but the father is a disease. Huwag mong hayaang mahawa ang anak mo, ang sabi ko, ang aking boses ay puno ng katotohanan. Nabalik lamang ang aking diwa nang marinig ko ang mahinang tunog ng click mula sa pintuan. Paglingon ko, nakita ko si Celeste Navarro na mabilis na lumalayo, hawak ang kanyang cellphone. Isang flash ng liwanag ang tumama sa aming dalawa ni Monica. Isang litrato na maaaring gamitin laban sa akin, isang pruweba na nakikipagnegosasyon ako sa kaaway. Celeste ang tawag ko, ngunit mabilis siyang naglaho sa kanto ng hallway. Hindi nagtagal, tumunog ang aking cellphone. Isang tawag mula kay Vivian. Ang kanyang boses ay tila isang pagsusumamo mula sa kailaliman ng lupa. Doc Talia, si Beatriz. Nalaman niya po ang tungkol sa pakikipag-usap niyo kay Monica. Inilipat niya po ang anniversary ball. Hindi na sa susunod na linggo, kundi bukas na ng gabi. Sinisimulan na nilang ilipat ang mga pondo habang wala pa ang warrant. Naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso. Inilipat nila ang petsa para hindi kami makapaghanda. Isang desperadong hakbang para maisalba ang kanilang nabubulok na kaharian. Vivian, nasaan ka? Ang tanong ko, ang kaba ay nagsisimulang gumapang sa aking dibdib. Nasa mansion po ako. Sinusubukan ko pong hanapin ang mga papeles sa basement, doc. May nakita po akong isang malakas na tunog ng pagkalabog ang narinig ko, kasunod ng pagbagsak ng cellphone. Pagkatapos ay isang nakakapangilabot na boses ang pumalit sa kabilang linya. Ang boses ni Beatriz Villarreal. Masyado kang pakialamera, Talia. Akala mo ba ay ikaw lang ang may kayang maglaro? Ang nurse mo at ang kapatid niya ay kasalukuyang nasa pangangalaga ko. Kung gusto mo silang makitang buhay, pumunta ka sa basement ng mansyon ngayon din. Mag-isa. Kung hindi, ang gabi ng ball ay magiging gabi rin ng kanilang libing. Naputo lang tawag. Nanatili akong nakatayo sa gitna ng kwarto ng ospital. Ang lamig ng aircon ay hindi na kayang palamigin ang apoy na nag-aalab sa aking puso. Tumingin ako kay Monica na ngayon ay umiiyak na sa takot. Ang halimaw na pinoprotektahan mo ay kasalukuyang pumapatay ng mga inosente, Monica. Ito na ang huling pagkakataon mo, ang sabi ko bago ako mabilis na lumabas ng kwarto. Habang naglalakad ako sa parking lot, naramdaman ko ang panginginig ng aking mga kamay. Ngunit hindi ito takot. Ito ay ang adrenaline ng isang surgeon na handa nang gawin ang pinakamahirap na operasyon sa kanyang buhay. Pumasok ako sa aking sasakyan at mabilis na pinihit ang susi. Ang gabi ay madilim at ang bawat kanto ng daan ay tila nagbabanta. Ngunit hindi ako hihinto. Ang mansyon ng mga Monteverde na dati ay simbolo ng aking tagumpay ay naging isang bitag. At sa gabing ito, papasok ako sa loob upang harapin ang tunay na demonyo sa likod ng lahat. Ang mansyon ng mga Monteverde ay tila isang malaking libingan sa ilalim ng madilim na langit. Wala ang mga ilaw sa labas, at ang tanging naririnig ko ay ang mahinang pag-ihip ng hangin sa mga puno ng nara. Pagpasok ko sa pinto, ang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot na dahan-dahang sumasakal sa akin. Ngunit hindi ako narito para matakot. Ang bawat hakbang ko sa makintab na sahig ay puno ng determinasyon. Nakatago sa ilalim ng aking suot na jacket ang isang microtransmitter, at sa aking tenga ay ang maliit na earbud kung saan naririnig ko ang mahinang paghinga ni Rafael. Nasa likod mo lang ako, Talia. Isang senyas mo lang papasok ang mga tao ko, ang bulong ni Rafael sa kabilang linya. Hindi ako sumagot. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto patungo sa basement. Ang amoy ng alikabok, lumang papel, at isang matapang na amoy ng gaas ang sumalubong sa akin. Pababa ng hagdan, ang bawat tunog ng aking sapatos sa kahoy ay tila isang mabilis na bilang ng aking nalalabipang oras. Sa gitna ng silid sa ilalim ng isang nag-iisang bumbilya na dahan-dahang gumagalaw, nakita ko si Vivian. Nakatali siya sa isang lumang silya, may busal ang bibig, at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa takot. Sa tabi niya nakaupo si Beatriz Villarreal, kampanteng nag-aayos ng kanyang mga kuko habang may hawak na isang gintong lighter. Dumating ka rin, Talia.
Akala ko ay mas matalino ka sa tatay mo. Akala ko ay mas uunahin mo ang sarili mo kaysa sa isang hamak na katulong, ang sabi ni Beatrice nang hindi man lang tumitingin sa akin. Pakawalan mo sila, Beatrice. Tapos na ang laro. Alam na ng NBI ang tungkol sa mga account ni Adrian, ang malamig kong sabi habang dahan-dahang lumalapit. Tumayo si Beatrice, ang kanyang mukha ay biglang nagbago. Ang maskara ng isang relihiyosang matanda ay tuluyan nang naglaho, pinalitan ng isang mukha ng halimaw na puno ng puot. Laro, Talia, hindi ito laro. Ito ay tungkol sa pananatili. Alam mo ba kung bakit namatay ang tatay mo? Dahil masyado siyang matuwid. Nalaman niya ang tungkol sa pagnanakaw namin sa pondo ng ospital noong bago pa lang itong itinatayo. Akala niya ay kaya niya kaming ipakulong, kaya kinailangan ko siyang unahan. Naramdaman ko ang paghinto ng tibok ng aking puso. Ang aking ama, hindi inatake sa puso. Pinatay nila ang kaisa-isang taong nagmahal sa akin ng tunay. Ikaw ang pumatay sa kanya. Ang bulong ko, ang aking boses, ay nanginginig sa matinding galit na pilit kong ikinukulong. At gagawin ko rin iyon sa iyo, Talia. Ang gabi ng aksidente mo, hindi lang si Monica ang nandoon. Ako ang nag-utos sa kanya na tapusin ka. Sayang nga lang at masyadong matigas ang bungo mo, ang sabi ni Beatrice habang dahan-dahang piniflick ang kanyang lighter. Ang apoy ay dahan-dahang sumasayaw sa harap ng aking mga mata. Ibinaba niya ang lighter sa isang tumpok ng mga lumang medical records, ang mga dokumentong magpapatunay sa kanilang pagnanakaw sa loob ng mahabang panahon. Sa isang saglit, ang apoy ay mabilis na gumapang sa mga tuyong papel. Ang init ay agad na tumama sa aking balat. Pili ka, Talia, ang pangungutya ni Beatrice habang dahan-dahang umaatras patungo sa isa pang labasan. Ang mga ebidensya na magpapakulong sa amin o ang buhay ng nurse mo na kasalukuyang nalalason, nasa usok. You can't have both. Tumingin ako sa naglalagablab ng mga dokumento. Nandoon ang lahat ng katotohanan. Ngunit nang makita ko ang hirap sa paghinga ni Vivian at ang umiiyak na si Maya sa isang sulok, alam ko kung ano ang dapat kong gawin. Bilang isang doktor, ang buhay ay laging higit sa anumang papel. Mabilis akong sumugod kay Vivian gamit ang isang maliit na scalpel na nakatago sa aking palad. Dahan-dahan, ngunit mabilis kong pinutol ang mga lubid na nakagapos sa kanya. Ang tunog ng pagkakasira ng mga hiblang lubid ay tila isang musika ng kalayaan. Tumakbo na kayo, labas ang sigaw ko habang hinihila sila patungo sa hagdan. Paano po ang mga ebidensya, Doc? Ang tanong ni Vivian sa gitna ng pag-ubo. Hayaan mo silang masunog, ang sabi ko habang nakatingin sa apoy. Dahil, Beatrice, hindi mo alam na ang bawat salitang binitawan mo kanina ay kasalukuyang naka-livestream sa server ng Monteverde Medical Center. Ang buong board, ang media, at ang mga pulis. Napanood nila ang confession mo. Nakita ko ang panlalaki ng mga mata ni Beatrice. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Sinubukan niyang bumalik para kunin ang camera, ngunit ang apoy ay masyado ng malakas. Ang buong basement ay balot na ng makapal na itim na usok. Nabalik lamang ang aking pandama nang marinig ko ang malakas na pagsabog ng mga sirena sa labas ng mansyon. Ang liwanag ng mga bumbero at pulis ay tumatagos na sa mga bintana. Inalalayan ko si Vivian at Maya hanggang sa makalabas kami sa malamig na hangin ng gabi. Sinalubong kami ni Rafael. Ang kanyang mukha ay puno ng relief, ngunit mayroon siyang masamang balita. Talia, nakuha na ng mga pulis si Beatrice. Pero si Adrian, wala siya sa loob. Nakaalis siya bago pa kami makapasok. At dala niya ang lahat ng digital keys ng bank accounts ng ospital. Tumingin ako sa nasusunog na mansyon ng aking pamilya. Ang anino ng apoy ay sumasayaw sa aking mga mata. Ang galit ko ay hindi na isang apoy na mabilis maapula. Ito ay naging isang malamig na yelo na handang manira ng anumang haharang. Hayaan mo siyang tumakas, Rafael. Dahil bukas sa gabi ng anniversary ball, doon ko siya tatapusin sa harap ng lahat. At sa pagkakataong ito, wala nang apoy na makakapagligtas sa kanya. Habang pinapanood ko ang pag-apula ng mga bumbero sa apoy, naramdaman ko ang bigat ng isang bagay sa aking bulsa. Ang cellphone ni Beatrice na nahulog niya sa gitna ng kaguluhan. Isang text message ang pumasok. Nasa airport na ako. Hintayin kita sa safe house sa Makati pagkatapos ng ball. Huwag kang magkakamali, Ma. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa aking mga labi. Ang huling piraso ng puzzle ay nasa kamay ko na. Sa loob ng 3 oras mula ngayon, ang lahat ng marangyang pangarap ng asawa kong taksil at ng kanyang gahamang ina ay magiging abo.
Tatayo ako sa gitna ng entablado, suot ang pulang sutla na kasing talas ng aking puot. At papanoorin ko ang kanilang unti-unting pagkawasak sa harap ng mga taong dati ay tinitingala sila. Ang mga lihim na itinatago nila sa loob ng maraming taon ay hindi na mananatiling anino. Bago matapos ang gabing ito, malalaman ng buong Maynila na ang pamilyang Villarreal ay hindi isang matibay na tore, kundi isang bahay na gawa sa kasinungalingan na handa ko nang itumba sa isang ihip lamang. Sigurado ka na ba rito, Talia, maaari tayong tumawag ng mga pulis ngayon din para salubungin siya sa safe house? Ang nag-aalalang tanong ni Rafael habang pinapanood niya akong mag-ayos sa harap ng salamin. Humarap ako sa kanya. Ang aking mukha ay tila isang pader ng yelo na walang anumang emosyon. Hindi sapat ang kulungan, Rafael. Gusto kong makita niya ang lahat ng ninakaw niya na dahan-dahang kinukuha pabalik sa kanya. Gusto kong maramdaman niya ang kahihiyang ibinigay niya sa akin habang nakaratay ako sa ospital. You look like a queen going to war, Talia, ang mahinang bulong ni Rafael habang iniaabot sa akin ang isang kwintas na gawa sa itim na perlas, ang huling regalo ng aking ama. Dahil ito ang huling operasyon ko, Rafael, at walang puwang ang pagkakamali ang sagot ko. Ang Manila Grand Ballroom ay balot ng ginto at kristal. Ang bawat sulok ay puno ng mga matatanda at makapangyarihang pamilya ng bansa, mga board member ng ospital at mga mamamahayag na handang kumuha ng pinakamalaking balita ng taon. Ang bulong-bulungan ay tila isang nakakabinging ugong ng mga bubuyog. Pinag-uusapan nila ang sunog sa mansyon ng mga Monteverde, ang pagkawala ni Adrian, at ang balitang nabaliw na raw ang tanyag na si Dr. Talia Monteverde. Kawawang Talia, hindi na kinaya ang pressure ng trabaho, ang narinig kong sabi ng isang socialite habang humihigop ng champagne. Nabalik lamang ang aking diwa nang marinig ang tunog ng isang malakas na gunghudyat na magsisimula na ang programa. Sa malaking screen sa gitna ng entablado, lumitaw ang mukha ni Adrian. Hindi siya narito ng pisikal. Nasa loob siya ng isang madilim na silid, nakasuot ng tuxedo at may hawak na baso ng alak. Nagpapanggap siyang nasa ibang bansa para sa isang urgent business merger. Good evening, everyone, ang boses ni Adrian ay umaalingaw sa buong ballroom, puno ng peking kumpiyansa. Humihingi ako ng paumanhin dahil hindi ako makakadalo ng pisikal sa mahalagang gabing ito. Ngunit mayroon akong isang malaking anunsyo. Ang Monteverde Medical Center ay formal ng makikipag-merger sa isang foreign conglomerate upang mas lalong mapalawak ang ating serbisyo. Nakita ko ang pagtango ng ilang board member na kasabwat niya. Ang bawat isa sa kanila ay may ngiti ng tagumpay. Inakala nilang sa pamamagitan ng merger na ito, mabubura na ang lahat ng utang at krimen ni Adrian. At sa gabing ito, pagpapatuloy ni Adrian, nais ko ring ialay ang tagumpay na ito sa aking butihing asawa si Talia na kasalukuyang nagpapahinga dahil sa kanyang karamdaman. Talia, honey, kung nanonood ka man, para sa iyo ang lahat ng ito. Isang matinding duduwal ang naramdaman ko sa aking sikmura. Ang kanyang kaplastikan ay walang hangganan. Dahan-dahan akong lumakad patungo sa gitna ng ballroom. Ang tunog ng aking mga takong sa marmol na sahig ay tila isang mabilis na tibok ng puso na dahan-dahang nagpapatahimik sa buong silid. Isa-isang lumingon ang mga bisita. Ang mga bulungan ay napalitan ng isang nakakabinging katahimikan. Nakita ko ang panlalaki ng mga mata ng mga board member nang makita nila akong nakatayo sa gitna ng liwanag, hindi bilang isang pasyente, kundi bilang ang reyna na muling nabuhay mula sa apoy. Ituloy mo ang sasabihin mo, Adrian. Huwag kang hihinto dahil lang dumating ang asawa mo, ang malamig kong sabi. Ang aking boses ay sapat na para marinig hanggang sa dulo ng bulwagan. Sa screen nakita ko ang pagbabago ng mukha ni Adrian. Ang kanyang ngiti ay naglaho, pinalitan ng isang matinding takot na hindi niya kayang itago sa harap ng kamera. Nanginginig ang kanyang kamay na may hawak na baso. Talia. Anong ginagawa mo riyan? Sabi ng mga nurse, hindi ka pa pwedeng lumabas. Ang asik ni Adrian, pilit na ibinabalik ang control. Ang mga nurse na binayaran mo para patayin ako, Adrian, ang tanong ko, habang dahan-dahang umaakyat sa entablado. O ang mga nurse na pinagbantaan ni Beatrice para manahimik, hinarap ko ang mga bisita. Sa gabing ito, hindi merger ang anunsyong maririnig nyo, kundi ang katotohanan tungkol sa pagnanakaw, pagpatay, at ang kataksilan na naganap sa loob ng pamilyang Villarreal. Security, ilabas ang babaeng iyan, baliw na siya, sigaw ni Adrian sa screen. Ngunit walang gumalaw. Ang mga security guard na nakatayo sa bawat pinto ay mga tao na ni Rafael. Tumingin ako sa technician sa gilid ng stage at tumango.
Adrian, sinabi mo kanina na ang merger na ito ay para sa kinabukasan ng ospital. Ang sabi ko habang kinukuha ang remote control mula sa podium. Pero bakit hindi natin ipakita sa kanila ang tunay na laman ng mga dokumentong pinirmahan mo kagabi? Pinindot ko ang play button. Sa halip na ang promotional video ng merger lumitaw sa screen, ang mga bank statements ni Adrian na nagpapakita ng bilyong-bilyong pisong utang sa mga ilegal na organisasyon. Kasunod nito ay ang video ni Beatrice sa basement habang malinaw na inaamin ang pagpatay sa aking ama at ang planong pagpatay sa akin. Ang buong ballroom ay napuno ng mga sigaw ng gulat at galit. Ang mga mamamahayag ay nagsimulang kumuha ng mga litrato nang mabilis ang liwanag ng kanilang mga flash ay tila mga kidlat sa loob ng madilim na silid. Hindi totoo iyan, fake ang video na yan. Talia, pinaglalaruan mo lang ako, sigaw ni Adrian. Ang kanyang boses ay tila isang hayop na nasusukol. Ang laro ay tapos na, Adrian. Ang sabi ko habang tinititigan ang kanyang mukha sa screen. At alam mo ba kung nasaan ang pinakamagandang bahagi? Ang safe house kung nasaan ka ngayon. Kasalukuyan ng pinaliligiran ng mga awtoridad. Nakita ko ang paglingon ni Adrian sa kanyang likuran sa loob ng video. Naririnig ko na sa kabilang linya ang malakas na kalabog ng mga pinto na sinisira at ang mga sigaw ng mga pulis. Talia, patawarin mo ako. Gagawin ko ang lahat. Huwag mo lang akong ipakulong, ang pagmamakaawa niya. Ang kanyang tuxedo ay basang-basa na ng pawis. Inilapit ko ang aking mukha sa microphone. Ang aking boses ay naging kasing malamig ng isang hatol ng kamatayan. DNR Adrian. Do not resuscitate. Sabi ko sa iyo, walang sino man ang magsasailalim sa iyo sa operasyon para mabuhay ang dangal mo. Biglang namatay ang screen. Isang nakakabinging katahimikan ang muling namayani bago ito pinalitan ng mabilis na pagpasok ni Monica sa ballroom. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at sa kanyang kamay, hawak niya ang isang itim na envelope. Hindi ka pa nananalo, Talia, ang sigaw ni Monica habang tumatakbo patungo sa entablado. Dahil ang batang ito, ang anak namin ni Adrian, siya ang legal na tagapagmana ng lahat ng shares ng ospital. At mayroon akong testamento ni Adrian na pirmado bago pa ang gabing ito. Naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso. Ang huling alas ni na Adrian at Monica ay hindi pa pala na ilalabas ng buo. Isang bagong labanan ang kasalukuyang bumubukas sa harap ng lahat ng tao. Ang bawat yabag ni Monica patungo sa entablado ay tila isang desperadong pagsisikap ng isang nalulunod na pilit humahawak sa isang matalas na labaha. Hawak niya ang itim na envelope na tila ba ito ang kanyang magiging korona, habang ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa pinaghalong takot at kasakiman. Ang buong ballroom ay muling nabalot ng bulong-bulungan. Ang mga board member na kanina ay nakayuko sa kahihiyan ay biglang nag-angat ng tingin, naghahanap ng anumang butas upang maisalba ang kanilang mga bulsa. Tingnan niyo ito. Ang batang ito ang legal na anak ni Adrian Villarreal, ang tili ni Monica habang iwinagayway ang mga dokumento sa harap ng mga kamera. Ang kasal niyo ni Adrian ay walang bisa dahil kasal kami sa Amerika bago ka pa niya nakilala. Lahat ng yaman ng mga Monteverde ay mapupunta sa anak ko bilang legal na tagapagmana. Nanatili akong nakatayo sa gitna ng entablado, ang aking mga kamay ay magkasalikop sa aking harapan. Hindi ako kumibo. Hinayaan ko siyang ubusin ang kanyang hininga sa harap ng madla. Hinayaan ko siyang maniwala kahit sa loob ng ilang segundo na siya ang nagmamay-ari ng gabing ito. Bilang isang surgeon, alam ko kung kailan dapat hintayin ang pasyente na maubusan ng lakas bago gawin ang huling hiwa. Tapos ka na ba, Monica, ang mahinahon kong tanong? Ang aking boses ay pumailan lang sa buong bulwagan, sapat na para patahimikin ang lahat. Anong tapos, Talia? Tapos ka na, security, ilabas ang babaeng ito. Wala siyang karapatan dito, ang sigaw ni Monica sa mga guard na hindi pa rin kumikilos. Dahan-dahan akong lumapit sa kanya. Ang bawat hakbang ko ay puno ng awtoridad na hindi matatapatan ng anumang piraso ng papel. Kinuha ko ang itim na envelope mula sa kanyang nanginginig na kamay. Hindi siya nakapalag. Tila ba ang lamig ng aking presensya ay sapat na para paralisahin siya. Isang marriage certificate mula sa Nevada 2018. Isang birth certificate na nagsasabing si Adrian, ang ama ng anak mo, ang sabi ko habang tinitingnan ang mga papel. Matalino ang pagkakaplano, Monica. Pero bilang head of finance ng ospital na ito, dapat alam mong ang bawat dokumentong pumapasok sa Monteverde Medical Center ay dumadaan sa isang masusing audit, pati na ang DNA records.
ng mga empleyado at ng kanilang mga dependent. Nakita ko ang panlalaki ng mga mata ni Monica. Ang kanyang mukha ay dahan-dahang nawalan ng kulay. Inaasahan ko na ang hakbang na ito, Monica. Kaya naman bago pa ang anibersaryong ito, hiningi ko kay Rafael na kumuha ng DNA sample mula sa suklay na iniwan mo sa opisina ko at mula sa labi ng basong ginamit ng anak mo sa daycare, ang sabi ko, habang sinanyasan ng technician na ilabas ang bagong slide sa malaking screen. Isang DNA profile comparison ang lumitaw. Sa kaliwang bahagi ay ang DNA ni Adrian Villarreal. Sa kanang bahagi ay ang sa anak ni Monica. Sa gitna may malaking pulang krus. 0% match. Ang batang iyon ay hindi anak ni Adrian, ang malamig kong pahayag na nagdulot ng isang malakas na pagsabog ng gulat mula sa mga bisita. Ang tunay na ama ng anak mo ay ang dati mong asawa na nakakulong sa bilibid dahil sa drug trafficking. Ginamit mo lang ang bata para makuha ang tiwala ni Adrian at ang yaman ng pamilya ko. Hindi totoo iyan. Fake ang test na yan, ang sigaw ni Monica, ngunit ang kanyang boses ay tila isang basag na plaka. At tungkol naman sa marriage certificate mo, pagpapatuloy ko habang dahan-dahang pinupunit ang dokumento sa harap ng kanyang mukha. Ang attorney na nagnotaryo nito sa Las Vegas, siya ay kasalukuyang nasa ilalim ng investigasyon dahil sa paggawa ng mga huwad na dokumento para sa mga banyaga. Rafael, pakipakita ang kumpirmasyon mula sa Nevada State Records. Lumitaw sa screen ang isang opisyal na liham na nagsasabing ang kasal nina Adrian at Monica ay hindi kailanman narehistro. Isang huwad na papel para sa isang huwad na pagkatao. Humarap ako sa mga board member na ngayon ay tila gustong lamunin ng lupa. Sa inyong lahat na nagbalak na ibenta ang ospital na ito sa likod ko, meron din akong regalo para sa inyo. Ang bawat email, bawat text message at bawat kickback na tinanggap niyo mula kay Adrian ay nasa kamay na ng NBI. Mula sa gabing ito, tinatanggal ko kayong lahat sa posisyon. You are all fired for breach of fiduciary duty and conspiracy to commit fraud. Isang nakakabinging katahimikan ang namayani. Ang mga makapangyarihang tao ng Maynila ay tila mga bata na napagalitan. Tumingin ako kay Monica na ngayon ay nakaluhod na sa entablado, umiiyak at nagsusumamo. Talia, please, ang anak ko. Huwag mo siyang isali rito, ang humihikbi niyang sabi. Ang anak mo ay ligtas, Monica. Tulad ng ipinangako ko, ang Monteverde Foundation ang mag-aalaga sa kanya malayo sa isang inang katulad mo na ginawa siyang kasangkapan sa krimen. Pero ikaw ay mananagot sa bawat sentimong ninakaw mo, ang sabi ko habang sinanyasan ang mga pulis na pumasok sa ballroom. Habang inilalabas si Monica na may poses, muling nag-on ang screen sa entablado. Nakita namin si Adrian dugu-dugo ang muka habang isinasakay sa police car sa Makati. Nang makita niya ang live stream ng nangyayari sa ballroom, nagsimula siyang sumigaw at magwala, tila isang taong nawalan na ng bait. Talia, patawarin mo ako, mahal kita, balikan mo ako, ang sigaw niya sa screen. Lumapit ako sa microphone sa huling pagkakataon. Ang aking mukha ay maliwanag sa ilalim ng mga spotlight, ang pulang bestida ay tila isang simbolo ng aking muling pagsilang. DNR Adrian. Sabi ko sa iyo, huwag mo nang piliting buhayin ang isang bagay na matagal mo nang pinatay. You are not a husband. You are just a malignant tumor that I finally removed from my life, ang huling sabi ko bago ko tuluyang pinatay ang feed. Lumingon ako kay Rafael na nakatayo sa gilid, may bahid ng tunay na paghanga sa kanyang mga mata. Lumapit siya at inalok ang kanyang braso. The operation was a success, Doc. The patient, your life is finally stable, ang sabi ni Rafael. No, Rafael, ang sagot ko, habang dahan-dahang naglalakad pababa. Nang entablado, ang bawat hakbang ay puno ng kalayaan. The operation wasn't just a success, it was a masterpiece. Habang papalabas ako ng ballroom, naramdaman ko ang malamig na hangin ng gabi sa aking mukha. Wala na ang bigat sa aking dibdib. Wala na ang anino ng mga Villarreal. Ako si Talia Monteverde, at sa gabing ito nakuha ko ang hustisyang hindi ko kailanman inakalang darating, hindi sa pamamagitan ng luha, kundi sa pamamagitan ng isang malamig at matalas na katotohanan. Muli kong isinuot ang aking puting gown, ang uniformeng nagsisilbing baluti ko sa loob ng maraming taon. Sa pagkakataong ito, ang tela ay tila mas magaan sa aking balat, at ang bawat tahi nito ay nagpapaalala sa akin ng aking tunay na pagkatao. Ang Monteverde Medical Center ay muling nababalot ng liwanag. Wala na ang mabigat na presensya ng mga Villarreal. Ang bawat pasilyo ay muling humihinga ng pag-asa. Ang amoy ng antiseptiko na dati ay tila amoy ng aking sariling libingan ay muli nang naging amoy ng buhay at paghilom.
Doc Talia, ang bagong Board of Trustees, ay naghihintay na sa conference room. At narito na rin po ang final audit report mula sa SGV, ang masayang balita ni Vivian. Nakasuot na siya ng uniforme ng isang head nurse. Ang kanyang mukha ay wala ng bahid ng takot, tila isang rosas na muling bumukadkad matapos ang mahabang taglamig. Salamat, Vivian. Sabihin mo sa kanila susunod na ako. At pakitawagan si Celeste, sabihin mo sa kanya na ihanda ang press release para sa pagbubukas ng Monteverde Foundation sa susunod na buwan. Ang utos ko habang inaayos ang aking stethoscope. Si Celeste Navarro, ang dating reyna ng mga Marites, ay naging isa sa aking pinakamahalagang asset. Ginamit niya ang kanyang galing sa impormasyon at social media upang linisin ang aking pangalan at ibalik ang tiwala ng publiko sa ospital. Mula sa pagiging tsismosa, naging isang mahusay siyang PR manager na tanging katotohanan na ang ipinapakalat. Bago ako pumunta sa meeting, may isa muna akong huling destinasyon. Sa loob ng malamig at madilim na bisitahan ng pambansang bilangguan, nakaupo si Adrian Villarreal sa likod ng makapal na salamin. Wala na ang kanyang mamahaling suit. Pinalitan ito ng kulay kahel na uniforme ng preso. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga mata ay lubog at puno ng desperasyon. Sa kabilang kwarto, alam kong ganoon din ang kalagayan ni Beatrice na kasalukuyang nahaharap sa habang buhay na pagkabilanggo dahil sa pagpatay sa aking ama. Kinuha ko ang telepono at itinapat sa aking tainga. Tiningnan ko siya ng diretso sa mata, walang galit, wala ring awa. Tanging isang malamig na kawalan. Talia, honey please. Kausapin mo ang mga abogado mo. Bawiin mo ang kaso. Gagawin ko ang lahat, Talia. Magiging masunurin akong asawa. Mahal kita, alam mo yan. Ang pagsusumamo ni Adrian ang kanyang mga kamay ay pilit na kumakatok sa salamin, lumilikha ng isang mapurol na tunog ng pagkabigo. Nandito ako, Adrian, hindi para pakinggan ang mga kasinungalingan mo. Nandito ako para ipakita sa iyo. Ito ang sabi ko habang idinidikit sa salamin, ang isang litrato, ang bagong marker sa harap ng ospital, kung saan ang pangalang Villarreal ay tuluyan ng binura at pinalitan ng Monteverde Memorial Wing. Ang pangalan mo, Adrian, ay isa na lamang mantsa sa kasaysayan na dahan-dahan ng nililinis ng panahon. Ang bawat sentimong ninakaw niyo ni Beatrice ay naibalik na sa ospital. Wala kayong iniwan kundi ang kahihiyang dadalhin niyo hanggang sa huli ninyong hininga. Ang aking boses ay patagtila isang doktor na nagpapaliwanag ng isang terminal na diagnosis. Talia, huwag kang ganyan. Ako ang lalaking pinakasalan mo, ang sigaw niya. Ang kanyang boses ay pumipiyok sa iyak. Ang lalaking pinakasalan ko ay isang ilusyon na ako mismo ang gumawa. Ang lalaking nasa harap ko ngayon ay isang kriminal lamang. Do not resuscitate, Adrian. Iyan ang huling salitang sasabihin ko sa iyo bilang asawa. At ngayon, tapos na ang oras ng pagbisita. Ibinaba ko ang telepono at tumayo. Hindi ko na nilingon ang kanyang pagwawala sa likod ng salamin. Paglabas ko sa pintuan ng bilangguan, sinalubong ako ni Rafael Villarreal. Nakasandal siya sa kanyang kotse, ang kanyang itim na suit ay kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw. Is it finally over, Talia? Ang tanong ni Rafael habang pinagbubuksan ako ng pinto. Tapos na ang nakaraan, Rafael. Pero ang hinaharap ay kasalukuyan pa lamang nagsisimula ang sagot ko. Tungkol sa partnership na inalok ko sa iyo, hindi lang ito tungkol sa negosyo. Gusto kong makita ang Monteverde na maging pinakamagaling na ospital sa Asia. At gusto kong maging bahagi ng paglalakbay mo. Ang sabi ni Rafael, ang kanyang tingin ay may bahid ng sensiridad na bihira kong makita sa kanya. Ngumiti ako, isang tunay na ngiti na nagmumula sa aking kaluluwa. Pag-iisipan ko, attorney. Pero sa ngayon, ang prioridad ko ay ang aking mga pasyente. Pagbalik ko sa ospital, sinalubong ako ng isang emergency. Isang batang pasyente ang dinala sa ER, biktima ng isang aksidente sa kalsada. Mabilis na kumilos ang aking mga kamay. Kinuha ko ang aking surgical mask at guantes. Ang bawat galaw ko ay puno ng presisyon at bilis. Sa loob ng operating room, sa gitna ng malamig na liwanag ng surgical lamps, naramdaman ko ang katahimikan ng aking isipan. Ang bawat tunog ng heart monitor ay tila isang musikang nagpapatunay na ang buhay ay patuloy na dumadaloy. Ang aking mga kamay na dati ay nanginginig sa takot at puot ay ngayon ay matatag at handang magsalba ng buhay. Tumingin ako sa orasan sa dingding. Ang bawat pag-usad ng kamay nito ay hindi na isang banta kundi isang pagkakitaon. Scalpel ang aking maikli at mariing utos.
Habang ginagawa ko ang unang hiwa para iligtas ang bata, nalaman ko sa aking sarili na ang operasyong ito ay hindi lamang para sa pasyente. Ito ay para sa aking ama, para sa aking ospital, at para sa sarili kong kalayaan. Ako si Talia Monteverde, isang surgeon, isang survivor. At sa wakas ako na ang may-ari ng sarili kong puso at kapalaran. Nabalik lamang ang aking atensyon sa pasyente nang makita ko ang matatag na tibok ng kanyang puso sa monitor. Isang malalim na paghinga ang pinakawalan ko sa likod ng aking maskara. Prepare the sutures. The patient is stable. Ang laban ay natapos na, at ang muling pagbangon ay nagsisimula na sa bawat tibok ng pusong aking isinasalba. Isang taon na ang lumipas mula ng gabing tila gumuho ang mundo ko sa loob ng ballroom ng Manila Hotel. Ngayon, nakatayo ako sa balkonahe ng bagong gawang Monteverde Foundation, isang institusyong itinatag ko, hindi para sa mga mayayaman kundi para sa mga kababaihang nawalan ng boses, sa mga asawang nakaranas ng pang-aabuso, at sa mga anak na naging biktima ng kasakiman ng iba. Ang simoy ng hangin sa Maynila ay tila mas sariwa na ngayon, at ang bawat hininga ko ay wala ng kasamang pait. Doc Talia, handa na po ang lahat sa ibaba. Ang mga board members, ang media, at ang mga unang benepisyaryo ng foundation ay naghihintay na sa inyong talumpati, ang masayang boses ni Vivian. Tumingin ako sa kanya. Ang dati kong head nurse ay isa na ngayong executive director ng foundation. Ang kanyang kapatid na si Maya ay nag-aaral na sa isang prestihiyosong universidad, malaya na sa anino ng takot. Ngumiti ako kay Vivian at tumango. Salamat, Vivian. Susunod na ako. Bago ako bumaba, muli kong tiningnan ang aking reflection sa salamin. Wala na ang Talia na may mapupungay na mata dahil sa pag-iyak. Ang babaeng nasa harap ko ngayon ay may matatag na pangamatapang na tingin at isang awtoridad na hindi na kailanman matitibag ng sinumang lalaki. Ang aking kamay na dati ay pilit na pinapapirma sa sarili kong kamatayan, ay ngayon ay hawak ang panulat na nagbibigay ng bagong buhay sa iba. Kumusta na kaya sina Adrian at Beatrice? Ayon sa aking mga abogado, si Beatrice ay kasalukuyang nakikipagbuno sa sakit sa loob ng kulungan. Iniwan ng lahat ng mga kaibigang dati ay kasalo niya sa luho. Si Adrian naman ay naging isang anino na lamang ng kanyang dating sarili. Ang bawat gabi niya ay balot ng pagsisisi at kahihiyan habang pinapanood niya mula sa likod ng mga rehas ang aking bawat tagumpay sa telebisyon. Hindi ko sila pinatawad dahil may mga sugat na hindi kailangang hilumin ng pagpapatawad kundi ng hustisya. Ang paglimot sa kanila ang pinakamalupit na parusang na ibigay ko. Dr. Monteverde, lumingon ako nang marinig ang boses ni Rafael. Nakatayo siya sa pinto, may hawak na isang baso ng sparkling water. Nanatili siyang tapat na kaibigan at matalas na abogado ng Monteverde. Iniisip mo pa rin ba sila, tanong ni Rafael habang lumalapit sa akin. Hindi na, Rafael. Ang mga basura ay hindi na dapat binabalikan pa sa isip kapag naitapon na ang sagot ko. Good, dahil ang gabi na ito ay tungkol sa'yo. You saved many hearts in the operating room, Talia. But the most important heart you saved was your own, ang makahulugang sabi niya habang itinaas ang kanyang baso bilang pagpupugay. Dahan-dahan kaming bumaba patungo sa bulwagan. Ang palakpakan ng mga tao ay tila isang musikang bumabalot sa aking pagkatao. Habang naglalakad ako patungo sa podium, naalala ko ang lahat ng hirap, ang bawat hiwa ng kataksilan, at ang lamig ng DNR order na muntik nang tumapos sa akin. Humarap ako sa microphone at tiningnan ang mga kababaihang naroon. Ang ilan sa kanila ay umiiyak, ang ilan ay may pag-asa sa mga mata. Sa loob ng matagal na panahon, ang simula ko ang aking boses ay malakas at hindi nanginginig. Itinuon ko ang aking buhay sa pagliligtas ng puso ng ibang tao. Ngunit natutunan ko sa pinakamahirap na paraan na ang pinakamahalagang operasyon na gagawin natin ay ang pag-aalis ng mga taong unti-unting pumapatay sa ating pagkatao. Ang halaga ng isang babae ay hindi nasusukat sa pangalan ng asawa na dala-dala niya, kundi sa lakas ng kanyang loob na tumayo muli matapos siyang itumba ng tadhana. Tumigil ako sandali at huminga ng malalim. I am Talia Monteverde, I am a surgeon, a survivor, and finally, the queen of my own life. Huwag ninyong hayaang pirmahan ng iba ang DNR ng inyong mga pangarap. Dahil habang may tibok ang inyong puso, may pagkakataon kayong bumangon at lumaban. Ang tunog ng masigabong palakpakan ay umalingaw-ngaw sa buong gusali. Habang nakatingin ako sa hinaharap, alam kong wala ng anino
ang makakapanira sa liwanag na ako mismo ang gumawa. Ang laban ay natapos na, at ang aking bagong buhay ay nagsisimula na sa bawat matatag na hakbang na aking gagawin.